Nais kong pasalamatan ang bawat isa sa inyo na nakatanggap ng mensahe na ipanalangin ng aking may bahay. Siya po'y masama ang pakiramdam. Hindi namin alam kung ano yon. At di namin alam kung napaano. Ayan po't, nagsusuka at halos walang malay, at may lagnat ng mga nasa 105. Kinailangan niyang matapalan ng mga bimpo ng yelo. Tapos, pero maayos na ang kalagayan niya ngayon. Wala na yung lagnat at ayos na siya, pero nangihina pa siya ng husto. Mga 10 libra ang nabawa sa timbang niya sa palagay ko. Hindi pa siya, ngayong gabi lang siya nakakalunok-lunok ng pagkain ng maayos simula nung linggo, at ayan po na masama ang pakiramdam niya. At nagtitiwala kami na kikilos ang Panginoon para sa kanya, at pinagaling na siya ng Panginoon. Ngayon, nais po naming hilingin sa inyo na magpatuloy lang sa pananalangin para mabawi niya uli ang kalakasan niya. At ngayon, sa parating na katapusan ng sanlinggo, loobin ng Panginoon, kinakailangan ko pong magpunta ng Miami. Ang matagal ko ng kaibigan na si kapatid na Bosworth ay pauwi na sa tahanan. At halos 100 taong gulang na siya ngayon. At tinawagan niya ako, sabi niya, "Kapatid na Branham, pumunta ka rito at makipagkita ka sa akin kaagad. Gusto kong sabihin sa iyo bago ako yumao." At siya, bueno, sa palagay ko gusto niya akong ipanalangin. At ipatong ang kanyang mga kamay sa akin bago siya yumao. Alam niyo, at ako'y umaasa na magawa ko rin na sa pagtatapos ng mga araw ko rito, magkaroon ako ng reputasyon na gaya ng kay F.F. Bosworth sa lahat po ng mga kalalakihan na kakilala ko rito sa mundo. Sa bawat kalalakihan na nakatagpo ko kailanman dito sa lupa, wala pa akong nakikilala na lalaki na talagang may paghahangad ako na maging katulad gaya ni F.F. Bosworth bilang isang ministro. Yan po ang ibig kong sabihin. Wala pa akong naririnig na sinuman sa buong mundo, saang dako man, na anupat ang laging isang pahayag patungkol kay F.F. Bosworth ay isa talaga siyang ganap na Kristiyano at ganap na isang tunay na kapatid. Dahil sa kanilang paglisan sa atin, ay iniwan ang kanilang pinagbakasan sa panahong buhanginan. Isa po siyang kahangahangang kapatid at matanda na po siya ngayon, halos 100 na. Kaya siya po'y pauwi na sa tahanan. Siya nga, at binanggit niya yun sa akin. Alam niya na payaon na siya at naghihintay na lang. Sinabi niya na ito ang pinakakalugod-lugod na panahon sa buhay niya. Ito ngang oras na ito na siya'y naghihintay. Alam niya na payaon na siya. Sabi ko, pupunta po sana ako ng Michigan ngayong sanlinggo, kapatid na Bosworth. At kaya ang sabi niya, bueno, huwag ka na masyadong magpakatagal, kapatid na Branham. Hindi na ako makakapanatili pa ng matagal. Ako'y pahina na ng pahina. Siya'y talagang kaibigan na kaibigan ko na hindi maaari na di ko siya pupuntahan. Ngayon, kung kakailanganin kong sumakay ng eroplano, ako po'y lilipad pabalik at marahil makakabalik para sa siguro'y 1 linggo ng gabi. Kung hindi po, bueno, magmamaneho ako. At siguro'y mas matagal-tagal yon. At ipanalangin niyo po si kapatid na Bosworth, manalangin kayo sa Diyos na, at kapag sinundunan niya itong matandang patriarka, kaya't magpapadala siya ng isang karwahing apoy para sunduin siya. Kita niyo? Mahal na mahal ko siya. Siya po'y naging parang tatay-tatayan ko. Isa pa pong matandang lalaki, siya at si kapatid na Seward. Ako po'y medyo kumikiling sa matatanda. Mahal ko sila. At si matandang kapatid na Seward, siya rin po'y natulog ng gaya rin noon. Siya nga't si kapatid na Seward ay di po ganung katanda sa palagay ko, gaya ni kapatid na Bosworth. At ipanalangin niyo po si kapatid na Bosworth, sadyang ang hindi pa nairosas ang dakong ito. Mangyari po na kailangan niya ng inyong pananalangin. Hayan po na hindi po kalabisan bagkus para lang sa kanya, na itulot ng Diyos na siya yumao ng matiwasay. Ngayon, at mangyari po na gusto nating alalahanin din na bukas, loobin ng Panginoon, ililibing po natin ang isa sa mga kaibigan natin mula sa iglesyang ito, si kapatid na Saul Coates. Mga ilang beses na siyang nakadaloy rito. Siya po'y nagtratrabaho noon sa opisina ng Kuryo ng maraming taon, at namatay po siya sa Veterans Hospital nung isang gabi. Si kapatid na Cox at ako po'y nakadalaw pa sa kanya, at siya po'y nangihina na noon, at siya po'y yumao na ngayon. Isa po siyang Kristiyano. At ililibing po natin siya mula sa Coates Funeral Home bukas ng hapon ng 1:00. Kami po ni kapatid na Neville at ako. Ang Neville Trio po ay aawit at paghahatian namin ang gawain. Si kapatid na Neville at ako. Ayan po na di pa namin alam kung ano yung mga inihanda sa itinakdang oras. At dahil na rin po sa kalagayan ni Meda ngayon. At kaya heto po, ang paglilibing po ay bukas ng hapon ng 1:00 sa Coates Funeral Home. At pagkatapos sa 2:00 ng Biyernes, si Ginoong Wheeler, ang tawag po namin sa kanya noy, Pad Wheeler. Siya po'y wala po sa isip ko noong mga sandaling yon. At alam nyo, nakita ko sa dyaryo at di ko nga napansin agad ito hanggang sa mabalitaan ko. Siya po'y kapitbahay namin ng maraming taon. At siya po'y yumauna. Siya po'y nandito lang sa harap ng simbahan nung isang gabi.
at sinusubukan ko siyang yayain sa simbahan. Nung isang gabi po yan, mga 3 linggo na ang nakararaan. Nakatayo siya riyan at sinusubukan ko siyang mahimok na magsimba. Dahil sa palagay ko, hindi siya nagsisimba o may anuman siyang pag-aanib na kung ano. Pero may anak siyang lalaki na isang mangangaral na Baptist. Pero wala nga siyang pag-aanib sa abot ng nalalaman ko. At ngayon, siya yumauna para katagpuin ng Diyos. Kaya sa Biyernes na po yan ng hapon ng alas 2 sa Coutts Funeral Home. At hayan din na sina kapatid na Neville at sila'y aawit. At yan po yan sa libing. At kaya, kung meron po sa inyo na nagnanais na dumalo sa mga gawain, bukas na po yan ng alas 2 o bukas ng alauna, sa tingin ko tama po. Tama po ba kapatid? At yung alas 2, doon naman yun sa isa. Tama po ba? Alas 2 sa Coutts Funeral Home. At ngayon, Linggo ng umaga, Sabado po yung pagsasahing papawid. At siguro'y i-anunso sa inyo ni kapatid na Neville sa araw na yon kung tayo makapagdadaos ba ng isang gawain ng pagpapagaling ng linggo ng gabi o kung ano pong oras kami makakabalik kung ako po'y sasakay ng eroplanong papuntang Florida para makipagkita kay kapatid na Bosworth. Hindi ko nga po alam kung paano magpapaalam sa kanya. Siya po'y kalugod-lugod na matagal ko ng kaibigan. At marahil, yun na ang huling pagkakataon na magkikita kami kung pahintulutan ng Panginoon dito sa lupa. At siya, di ko po alam kung makakaya kong magpaalam sa kanya agad-agad o hindi. At kung sa akin lang, ay ayaw kong magpaalam sa kanya. Pero alam niyo naman ito, may mga bagay-bagay ka rin na dapat asikasuhin. Ngayon, may isa pong pahayag na gusto kong sabihin dito habang hindi pa tayo ganoon karami. At ang mga narito ay mga kaibigan ko. Kinagagalak ko na makita si kapatid na babaeng Smith diyan. Unang beses po na makita ko siya uli sa hinaba-haba ng panahon. Kumusta ka na po kapatid na babaeng Smith? 1 taon. Naku, sa pagkakaalala ko, yung huling beses na nakita kita sa Benton Harbor. Sana makapunta ako roon kung kailan. Mainam po, sa pagkakaalala ko, ang huling beses na nakita ko po kayo ay doon sa gawain ng paglilibing sa Louisville. At tandang-tanda ko po si kapatid na babaeng Smith. Ayan po na, lagi ko po siyang sinusundo sa isang truck kapag papunta kami ng simbahan. May mga itim-itim pa ng uling doon sa likod at yung sitlob sa ibabaw ng mga gulong ay tumataas baba. At malamig pa. At ako nga, yung isa kong pa ay nakawasli pa sa labas. Oh, grabe. Marami-raming tubig na ang umagos sa ilog mula nung panahon na yun noon, kapatid na babaeng Smith. Siya nga po, bueno, pinasasalamatan natin ang Panginoon para sa katangi-tanging mga alaala na yan at patuloy na iniibig natin ng Panginoon. Isa pa po, baka po may nagtataka nung isang gabi, kausap ko si kapatid na Fleeman diyan sa kalsada. At kung minsan, may nagsasabi, kapag natatapos ang gawain, ano pong dahilan at nagmamadalit umaalis agad si kapatid na Branham? Ito po ang dahilan. Ang may bahay ko po kasi naiiwan mag-isa. Kita nyo? At kung makikipagkumustahan pa po ako, aabutin ako ng kalahating gabi sa pangungumusta. At ayun po ang may bahay ko, naghihintay siya roon na mag-isa ng matagal. At yan po ang dahilan kung bakit nagmamadali ako, para ako po'y makabalik sa kanya agad, kita nyo, sa gabi. Dahil kapag nagumpisa na akong mangumusta, kadalasan yan, matagal ako mangumusta. Nakikipagkumustahan ako sa isa rito ng kalahating oras. Hindi naman ako pwedeng mabilisan na makikipagkumustahan at sasabihin, kumusta po kayo ngayong gabi? Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Hindi po ako ganoon mangumusta. Ako po humihinto talaga at nakikipag-usap pa. At kung yung kausap ko ay may kukwento na kung anong bagay, hayan nga na may himpil ako ng 1 oras, kita nyo? At yan po ang dahilan. Ang may bahay ko po ay naroon at naghihintay at parang ganoon. At yan po ang dahilan. Ayaw ko naman po na isipin nyo na ang dahilan ay di ko gustong makipagkumustahan sa aking mga kaibigan at kamayan sila. At ipakita ang aming pakikipagbuklod at kung ano pa. Pero ganoon po kasi ang lagay ngayon. Kaya ngayon, ang bawat isa po ay manalangin para sa mga may sakit at sa mga nagdadalamhati. At si Ginang Harvey po ay nandoon sa ganong masamang kalagayan. Umaayos na ang lagay niya. Siya nga po. At di ko po nakikita. Ako, ngayon, marahil meron po rito sa abot ng nalalaman ko. Meron po rito na isang doktor dito. At kung mali po ako rito sa ibabaw ng entablado, patawarin ako ng Diyos. Pero naniniwala ako na pananagutin ng Diyos ang mga doktor na responsable sa bagay na ginawa nila sa babaeng ito. Ako po'y naniniwala sa pag-oopera. Ako po'y naniniwala sa mga gamot. Tunay, naniniwala ako. Naniniwala ako na pinadala yan ng Diyos dito para makatulong sa atin. Gaya ng kung paanong nagpadala ang Diyos ng mga mekaniko para sa mga sasakyan natin at iba pa. Pero ang munting babae na yon, pinahiga na lang siya ng doktor at ang sabi, siya'y tatad na ng kanser. Wala nang magagawa pa. Nanay pa naman siya ng maraming anak. Binisita ko siya at ipanaliwanag ko sa kanya kung papaanong sa pamamagitan ng pananalangin
At siya po'y bata-bata pang babae, mga 25 pa lang. At mangyari nga na pinagaling ng Diyos ang kanyang munting sanggol na anak. Ang tawag nga nila sa sanggol, milagrong sanggol, doon sa ospital ng mga bata ngayon. Dahil gumaling sa meningitis. At sa kabila ng kalunos-lunos na kalagayan na yon ng munting sanggol, ayan nga na pinagaling agad-agad ng Panginoon. Tapos ang mga doktor, di nila malaman kung paano ba yun nangyari. Pinuntahan ko si Ginang Harvey at sabi ko, ngayon Ginang Harvey, sinukuan ka na ba ng mga doktor? Ganun na nga po. Tapos sabi ng asawa niyang lalaki, ganun na nga po, wala na raw pong magagawa pa. Siya po'y ganap na tadtad ng kanser. Sabi ko, bueno, ngayon ang nais nating gawin ay ang manampalataya sa Diyos na pagagalingin ng Diyos ang pagagalingin ka. Tapos sabi ko, ang mangyayari po, ang kanser ay marahil di agad mawawala. Pero kung mananalangin tayo, ayan nga na yung buhay ng kanser ay aalis. Marahil, may mararamdaman ka pa rin sakit ng kaunting panahon. At sabi ko, siguro makakaramdam ka ng kaunting ginhawa agad-agad. Tapos sabi ko, mga ilang araw marahil, makakaramdam ka ng mas masamang pakiramdam. Pero sabi ko, kinakailangan mong ilagak ang pananampalataya mo laban sa kanser na yan. Sabi ko, kung mabubuhay kasi ang kanser, mamamatay ka. Kung mamamatay ang kanser, mabubuhay ka. Tapos sabi ko, ngayon, sige't manalangin tayo. At nanalangin kami. At sa bawat katibayan na nakita ko, hinipon ng Diyos ang katawan ng babae. At agad-agad siyang gumaling. Nagpunta pa nga siya at nakipagkita sa nanay ko. Bumisita siya sa mga kapitbahay. Gayong noon lang ay kalunos-lunos ang kalagayan niya. Abay wala ng sakit ngayon. At pagkatapos ng mga 3 araw, haya't sumama uli ang lagay niya. At mangyari na nalaman ko na ang sabi ng siyudad, sila raw ang magbabayad sa bayarin sa doktor kung ooperahan ito ng mga doktor. At ngayon, kung mali po ako, patawarin ako ng Diyos. Pero hayan nga't kinuha nila ang kabataang nanay na ito. Ginawa siyang guinea pig. Istula nga, dinala nila siya roon at binusbos pati yung bitukan niya mula sa tiyan niya. At lahat, binusbos kapwa mula sa labasan ng ihi at mula sa labasan ng dumi. At tinusok ang mga iyon ng magkabila. At nakahiga siya roon sa mesa ng pag-oopera ng 9 na oras. At kung ano, ang sabi ng nurse, parang kinatay. Hayan nga't binusbos nila yung laman loob niya kung saan-saan. At naglagay doon ng mga plastik na ovaryo at mga plastik na tubo. Simpleng-simple, pero totoo po. At mga plastik na bituka at kung ano-ano pang gaya nun. At hinayaan ng babae na maratay doon ng ganoon ang kalagayan. Isa pong munting nanay. Sabi ko, sa isip-isip ko, ang mga doktor na yon ay may sala na agad ng pagpatay. Sabi ng babae sa kanila, ipinanalangin na po ako ni kapatid na Branham. Tapos sabi, sasampalataya kami ng aming kanser na yung kanser ay patay na. Sabi, may balita ako sa iyo. Ang kanser mo ay buhay pa. Paano niya nasabi yun? Nasa loob yun. Wala ngang x-ray na makapagsasabi nun. Ang kanser po ay hindi nyo matutukoy ang kanser sa pamamagitan ng x-ray. Yung laman lang marahil, pero di nyo yun makikita mismo. Isang bagay lang ang pwedeng gawin. Operahan ng babae, tila hihiwain siya. Ganun lang. Ngayon, kung di lang sana siya isang munting nanay, hinayaan na lang sana na subukin niya ang pananampalataya niya sa Diyos sa halip na magmimistulang guinea pig sa kung sino. Ngayon, kung ako po'y mali ang motibo, ninanais ko na patawarin ako ng Diyos. Kita nyo? Dahil ayaw ko sanang isipin nyo na di ako naniniwala sa mga pag-oopera o hindi ako naniniwala sa mga doktor at sa ganong mga bagay, yun po'y mainam. Pero sa palagay ko, dapat sana'y alam na alam nyo ang ginagawa nyo bago nyo bubusbusin ang isang tao. Hindi yung pag-ieksperimentohan ng gaya nun. Siya nga. At ngayon, ayan nga, di na siya mabubuhay. Ganon nga, kung mabubuhay pa siya, yun nga'y tunay na isa sa pinakadakilang himala na mangyayari. Nung tingnan ng babae at makita niya ang kanyang lamang loob na nandoon sa isang tabi, at yung mga bato niya ay nandoon sa isang tabi, hinimatay nga siya ng pagganito. Hinimatay. Naku, yung kaawa-awang babae wasak na. At siguro nasa 22 o 25 anyos na nanay na may 3 o 4 na maliliit pang anak na palalakihin. Grabeng kaawa-awang bagay na narinig ko sa buong buhay ko. Sabi ko, sa tingin ko rito, may sala ang doktor ng kung ginamit lang ng doktor ang babae para pag-eksperimentuhan dahil sinabi lang ng siyudad na sila ang magbabayad para rito. Kung ganoon, mali po talaga. Dapat ipagbawal yon. Bueno, sasabihin ko sa iyo, kapatid, hindi yun imposible. At hindi yun
Yun nga'y posible at maaari dahil may kakilala akong lalaki na yung braso niya'y putol na. Sa California po ito. Lahat kayo na subaybayan niyo ito mismo sa mga pahayagan. Ipinanalangin ang lalaki at yung braso nga'y putol hanggang dito. Pero tumubot na numbalik hanggang doon sa pinakadaliri mismo. Lahat po, pati yung siku, yung pulso, yung kamay, at maging yung bahagi ng buko-buko sa likod ng mga daliri, kita nyo? Nalalathala po yun sa palagay ko sa Herald of Faith buwan-buwan. Hayan pa nga't, pinakita niya mismo ang kanyang mga kamay ng paganito. Ipinakita niya kung saan dati yung putol ng braso niya, kung saan yun tumubo. Buwan-buwan nga'y binabalita yung estado nun, ng 1 taon siguro. Tunay, ganun nga. Naniniwala ako. Yun po'y madalang, kita nyo? Napakadalang po nun. Pero paminsan-minsan, may nababalitaan akong ganoon. Ngayon, si kapatid na Bosworth po, may ipinanalangin siyang babae isang gabi. At may ganoon na rin ako sa isa sa aking pagtitipon. Pero yung kay kapatid na Bosworth po ay agad-agad. Yung sa akin po ay medyo matagal-tagal bago nagkaroon ng epekto. Ipinanalangin niya yung babae. Ngayon, nabasa ko po yung patutuo ng babae. May kanser ang babae. Wala na yung ilong. Nakain na yung ilong niya. At nung sumunod na umagay, may ilong na yung babae. Ngayon, alam ko po ito. Ngayon, nandun yun sa libro ni kapatid na Bosworth. Doon sa libro niya na Christ the Healer. Sa pagkakaalala ko. O The Joy Bringer, doon po yata. Ngayon, nandun po yun sa patutuo ng babae. Nakalagay doon yung pangalan ng babae at kung saan siya nakatira. At may mga kapitbahay siyang mga doktor at lahat na makapagpapatunay doon na nangyari talaga yon. Ngayon, sa Little Rock, Arkansas po, isang gabi sa isang silid, ako po'y nananalangin doon. Hindi po pala sa Little Rock, sa Jonesboro po pala, na nananalangin ako. Sabi ko, dito lang ako hanggang sa maipanalangin ko ang huling tao. 8 araw at gabi ako sa entablado. Kita nyo? At pagkatapos, at doon sa silid, may lumapit na babae roon. Yung kanyang panyo'y nakatakip ng paganito. At akala ko umiiyak siya. Tapos sabi ko, sa palagay ko mga 2:00 o 3:00 yun noon ng umaga. Sabi ko, huwag kang umiyak, kapatid na babae. Ang Diyos ay tagapagpagaling. Sabi niya, hindi po ako umiiyak, kapatid na Branham. Inalis niya yung pagkakatakip. Wala pala siyang ilong. Kita nyo? Nasabi na ng mga doktor. Nakain na raw yun ng kanser at umabot na mismo sa puting buto niya roon. Nakikita na. At ipinanalangin ko siya. At iniling sa Panginoon na pagalingin siya. At ng mga 4 o 5 linggo mula noon, ako po'y nasa Texarkana. At may ginoong nakaupo roon na mainam ang pananamit. Sabi niya, pwede ba kitang makausap ng kaunti, kapatid na Branham? Nung pagkasampangan niya sa may entablado, isa sa mga aser ang sinusubukan siyang patahimikin. Sabi ko, bueno, sige tingnan natin. Sabi niya, nakikilala mo ba ang kabataang babae na ito? Sabi ko, hindi po. Sabi niya, kung titingnan mo ang litratong ito, makikilala mo. At siya po'y isang exterminador ng mga peste sa Texarkana. At ang nanay niya pala yun na bagong tubo ang ilong. Yung ilong niya ay kahugis mismo ng iba pa. Ngayon, ipinapakita lang niyan na ang Diyos, nasaksihan ko na mismo ito na napangyari. Ngayon, magagawa yun ng Diyos para kay munting ginang Harvey. At ipinapanalangin ko na gawin niya dahil gustong-gusto ng kaawa-awang babae na mabuhay pa. Kapatid na Tony, meron ka bang sasabihin? Now, this man could not swallow even saliva. He like to die, like I told you, because he wanted to go fishing, didn't know what the Lord wanted for him. And we found we were all the way to the Gulf of Mexico and had to come back because of a terrible storm. It wasn't even season forward up, but it did for 4 days and nights. And we finally come back there. He was going to go on out to a lake out past, but the place 19 miles out of Chattanooga. And then the axe from the trailer cut right straight in half and dropped him right down. It's about 3 blocks. My sister-in-law's house where this person had been in the hospital there in Chattanooga.
Amen. Amen. Siya nga, napakainam din niyan. Oo, tunay na gagawin niya. Siya isang tagapagpagaling. Yes. Yes. Yes, brother. Amen. Sure. Yeah. Naniniwala ako, umaasa ako na ipanauli sa iyo yan ng Diyos, iho. Pwede mong iuwi yan at ipakita sa Kanya. Ganon mismo. Ito po'y patotoo para sa kalwalhatian ng Diyos. Manalangin ka lang na gawin ito ng Diyos. Oh, siya, yamang siya ay Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, kaya magagawa niya ang lahat ng mga bagay. Kung hindi niya kayang gawin ang lahat ng mga bagay, hindi siya Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. May bagay nga na lumikha sa kung ano tayo, sa kung paano nga tayo, o kung hindi, meron sana tayong isang ulo na gaya sa ibon, o kung anong gaya nun. Kung walang dalubhasang kaisipan sa likod natin, nalilikhanin tayo na may katangi-tanging itsura. Nalilikha ng puno ng robol, o puno ng alamo, o puno ng palbera, at may pagkakaiba-iba sa isa't isa kung ano sila, na hindi tayo lilikhain na ang ilang nilikha binigyan ng balahibo, ang ilan ay binigyan ng plumahe, ang ilan ay binigyan ng balat. Para kayo, kita nyo, isa itong dalubhasang kaisipan sa likod nito na may kapamahalaan doon, dahil kanya ngang hawak-hawak ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at alam ko na magagawa niya ang lahat ng mga bagay, at ipapanalangin natin ito. Mananalangin tayo. Tama po. Meron tayong... Yes, ma'am. That's all right. Go ahead. But I know He's a prayer answering God, and I know He's still healing. Amen. Because my hip was giving me so much trouble, I couldn't hardly sit down. It just sing, it wasn't painful, but it's down. That growth on my hip, and you prayed for me the other Sunday. Thank God, it's gradually getting away. Sige po, Ginang. Ayos lang. Sige po. Amen. Amen. Alam mo, iniisip ko nga, kapatid na babaeng Snyder, isang beses noong nakatayo ako rito na may pahid na yon. Naisip ko, nabanggit ko kay kapatid na Cox, sabi ko, hindi ko nasusubukan pa yung pagtitipon na yon ng mga espiritual na pagkilala rito sa tabernakulo. Oh, kung alam mo lang kung paano niya ako nililigalig, kapatid na babae. Ganun nga yung ginagawa niya. Alam mo, kung ano-ano ang mga sinasabi-sabi niya sa akin tungkol sa mga pagtatalos na ito. At dito nga, nalaman ko na ang kapatid na babae ni Ginang Wood dito ay hindi ko pa nakikita kailanman ang mga kaanak niya. Ilan sa kanila ang pinagaling nung oras na yon. At ang lahat, kaya nga, alam nyo, isang malaking porsyento ng mga taong iyon ang pinagaling. At matapos ang kakatuwa nga rito ngayon, ang kanyang kapatid na babae, nakasalo na siya noon na kumain ng hapunan isang gabi, mga 2 linggo bago yon. Oh, doon nga yon sa mga kabundukan sa Kentucky. At alam ko na may boses siya na kaparehas ng kay Ginang Wood, at di ganong kaliwanag sa loob ng silid, at di ko nga siya masyadong nabibigyan ng pansin. Ako po'y nakikipag-usap ng mas matagal sa kanyang asawang lalaki. Siya naman po'y naghahanda ng hapunan noon. At kami po'y dumako na roon at naupot kumain na. At pumasok doon. Nakipag-usap ako sa kanyang asawang lalaki, tumayo at umalis na. At nalalaman ng Diyos na siyang tapat kong hukom sa pagkakatayo ko rito sa pulpiting ito. Hindi ko kilala ang babae na ito. At pagkatapos na matapos yung gawain ng pagpapagaling, tumawag ako ng pagdilog sa altar para ang mga makasalanan ay makapagsisi. At siya nga'y matagal nang mariin ang pagtutol dito noon. Pero hayon nga na siya'y nagsisit,
ibinigay ang buhay niya kay Kristo. Itinaas niya ang kamay niya na kanyang isusuko ang kanyang buhay kay Kristo at umahagulgol. Matapos na nawala na ang lahat ng pahid, tumawag nga ako ng pagdulog sa altar at nagpatuloy. At mangyari po na bumaling ako. At heto ang isang pangitain. At nakita ko roon ang kanyang kapatid na lalaki, nitong ang kapatid na babae. Nandoon ang kapatid na babae at sila'y magkasama. At akala ko ang may bahay ito ni Charlie dahil nalaman ko noong maupo ako sa may hapag nung isang araw doon sa bahay ni Charlie. Yung muntin niyang may bahay, muntin niyang asaway, ipinakita sa akin ng Panginoon yung suliranin na meron siya. At nung mismong oras na yun, hinipo siya ng Panginoon sa pagkakaupo niya roon sa pwesto niya sa lamesa. Si Tony, kung nasaan kami noon, nandun kami sa labas. Lumabas kami para mangasaw ng squirrel at hinipo ng Panginoon ang katawan niya. At inalis na niya yung bagay na dapat sana'y susuotin niya ng buong buhay niya. Pinaalis na yon sa kanya. Hayan nga't nakaupo roon. At ang munting babae ngang ito'y kumakain noon na nakapwesto doon sa dulo ng hapag. Pero ngayon, lumilipat-lipat na siya ng pwesto at inililipat ang upuan niya at kumakain na sa tabi ko. Hindi niya nalalaman noon ang ginagawa niya. Yung asawa niyang lalaki nakaupo ng paganito at si kapatid na Banks ay nakaupo roon. At kami ngayon nagkukwentuhan. At lumipat siya ng pwesto at inusog ang upuan niya at naupo rito sa may tabi ko. At yun po'y para sa isang layunin. Nagpakita ang Panginoon ng pangitain nung mismong sandali na yon. At tinawag ko agad yung pansin ng asawa niyang lalaki dahil suliranin yon na pambabae. Unti-unti kong sinabi sa asawang lalaki kung anong nangyari. Sabi niya, kapatid na Branham, ganyan na ganyan po mismo ang nangyari. Eksakto pong ganyan. At doon nga'y sinaysay niya sa may bahay niya at pinagaling siya mismo ng Panginoon. Bueno, at nung matapos na yung gawain nung isang gabi, at ito pong isa pang kapatid na babae, nakinita ko ang nakababatang Charles at itong babae na ito na magkasama. Sa isip-isip ko, baka ang asawa niyang babae ito. Pero ang asawa niyang babae, Ulandes ang buhok, at ang babae na ito'y itim naman ang buhok. At bigla kong ngang napansin na yung pangitain ay dumako sa sulok na ito rito, at nakaupo ang babae roon na pinapahira ng kanyang mata. At ang Panginoon ay nagpakita ng isang pangitain matapos na ang babae, yung pagtawag sa pagdulog sa altar, pagkatapos ng pagtitipon para sa pananalangin, nung pagpapagaling ng mga may sakit, at tumawag na ng pagdulog sa altar, kaya't ang Diyos nga'y nagluwat muna hanggang sa siya'y makapagsisi at maibigay niya ang kanyang buhay sa kanya, at pagkatapos, bumaling at pinagaling siya. At siya nga'y may grabe yung pamamaga na dulot sa kanya nung suliranin na yon na umabot ng ilang taon. At siya nga'y pinahirapang lubhanon at lahat, nanupat yung mga paa niya'y nangulubot dahil sa dumaan na yon sa kanya, mga lason mula sa katawan niya. Gumaan ang pakiramdam niya kumpara sa bigat na nararamdaman niya ng maraming taon. Kita nyo? At ganun na lamang na ipinangyari yon ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamanghamanghang biyaya. Sa palagay ko'y, yun na po ang istorya. Di po ba, kapatid na babaeng Wood? At ganun ang pamamaraan niya. Matapos, ano po yun? 7 libro po sa loob ng 1 linggo. Oh, siya nga'y Diyos, hindi po ba? Ngayon, sasabihin ko sa inyo, ang dahilan kung bakit sinabi ko kay kapatid na Neville, iniisip ko kasi na marahil may mensahe siya para sa gabing ito. Ang sabi naman niya, wala raw siyang imimensahe. At mayroon po akong ilang katanungan dito na mga natira. Ako po'y moral na obligado na balikan ito at sagutin ang mga tanong na ito. Tapos, may 2 o 3 na lang ako na marahil hindi ko madadakuan sa gabing ito. Gusto ko pong ipakita sa inyo ang ilan na iniabot sa akin mula sa isang mga ngaral. Si kapatid na Neville po'y, o si Biller po'y iniabot sa akin ang mga ito. Ano ang inire-representa ng mga bato sa Apokalipsis 21:19 at 20? Pakipaliwanag po ng 4 na nilalang sa Apokalipsis 5. Ang ibig niya pong sabihin ay 6, hindi po Apokalipsis 5. Sa 6 po, sa tingin ko. At sino ang 24 na matatanda? Ano po ang ibig sabihin ng pulang sinulid sa Genesis 38? Nasaan po ang mga kaloob na ipadadala ukol sa kamatayan ng 2 saksi sa Apokalipsis 11? Saan po paroroon ang mga banal matapos ang 1,000 taon na paghahari? At anong klaseng katawan ang magkakaroon sila sa panahon na yan? Papaano natin hahatulan ang mga anghel? Ano po yung buhok na iniukol sa mga anghel sa unang mga taga-Korinto? Kung naghahanap po tayo ng magagandang tanong, heto po ang magagandang tanong. Baka hindi ko po madakuan ang mga ito ngayong gabi, pero kung loobin ng Panginoon, sisikapin ko na dumako sa mga ito sa susunod na magtitipon-tipon ulit tayo. Meron po ako ritong magagandang mga tanong ngayong gabi, kaya tayo po'y manalangin na ngayon at humiling sa Panginoon na tulungan tayo. At dadako po tayo sa mga ito sa susunod na 35, 40 minuto. Ngayon, mapagpalang makalangit na Ama,
Kami po'y lubusang pasasalamat sa iyo para sa lahat ng ito na iyong ginawa para sa amin. At grabe pong kamangha-mangha na ang iyong biyaya'y umabot sa amin. Naiisip ko nga ngayon yung isang gabi, haya't ang munti kong kasamahan, grabe ang karamdaman, at ikaw ay pumasok sa eksena. Nagsimulang malusaw yung kanyang lagnat nung mismong oras na yon, at ganap na nakaalpas na roon ngayon. Nagpapasalamat po ako sa iyo at yung sadyangang nananalangin na ikaw ay sumama sa bawat isa't lahat na humihiling ng kahilingan ngayong gabi. At kakaunti po ang nalalaman namin ukol dito hanggang sa ito'y makaabot sa sarili naming tahanan kung ano ba ang kahalagahan nitong munting panalangin. Diyos, grabe, ganoon na lamang na ikaw ay naging realidad. Sa oras na gaya noon na ang doktor ay lalakad na lang palayo at magsasabi, di ko alam, wala pa akong nakikita na gaya niyan ang paglubha, at pagkatapos ang Panginoong Hesus ay kumilos at dumako sa eksena. Diyos, ikaw po'y totoong-totoo sa amin, at kami nagagalak para rito. Dalangin po namin na iyong patawarin kami sa lahat ng aming mga makukupad na gawa, at aming walang kapararakan na gawa. At kami po'y sadyang isaalang-alang, Panginoon, na kami lamang tao sa madilim na mundong ito, isang mundo ng kadiliman at kasalanan, at linggatong nakaguluhan. At kami po'y nakasilip sa isang tabing, payan po ito sa ibabaw ng aming mukha. At ang amin lang nakikita at nalalaman ay itong mga nagagawa namin bilang tao rito. Pero balang araw, ang tabing na iyon ay ahawiin. Makikita ka namin ng mukhaan at makikilala gaya ng pagkakakilala sa amin. Yan po ang araw na inaasam-asam namin. Dalangin namin, Ama, ngayon na iyong tulungan kami habang sinisikap namin na ibahagi sa mga tao ang salita ng Diyos ayon sa kanilang mga kahilingan. Iyo pong iwaglit ang lahat ng mga sakit mula sa amin. Kailangan ka po namin, Panginoon, at dalangin namin na iyong ipagkakalob ito. Iyong idulot na ang iyong mga kahabagan ay maibigay sa amin, sapagkat tinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, sa pagsasagot po ng mga katanungan, hindi po ako ang pinakamagaling sa bansa, alam niyo yan. Pero sisikapin ko pong sagutin sa abot ng mainam kong nalalaman. Ito po yung isa na naumpisahan ko na sana nung isang gabi, at kaso'y kailangan ko ng huminto. Sa pamamagitan ng isang espiritu, lahat tayo nabautismuhan sa katawan ni Kristo. Naalala niyong lahat na yan, yung tanong na hinintuan ko. Ngayon, yan po'y makikita sa sa unang mga taga-Korinto 12. Sa oras na ating tanggapin ang bagong kapanganakan, na ito'y mangyari, ito po ba ang bautismo ng Espiritu Santo? O may susunod pang bautismo pagkatapos? O ito po ba'y pagpupuno? Ngayon, mainam na tanong po ito, at maaari nating gugulin ang natitira nating oras sa isa lang na ito. Kaya't ang oras ngayong gabi at ang oras bukas ng gabi at ang mga susunod pa, madadaanan nito ang magagawa nga nitong kunin at pagbikis-bikisin ang buong Biblia na maglakit-lakit. Kaya't ang bawat kasulatan ngay marapat lamang na maayos na tumutugay-gay sa isa pang kasulatan sa Biblia. Pero sikapin lang natin na sagutin ito ng daglian ng simpleng-simple sa abot ng nalalaman ko kung paano. Hindi. Kapag sumampalataya ka kasi sa Panginoong Yesus Kristo, meron ka nga nitong bagong kapanganakan. Sa pagsampalataya mo sa Panginoon, tinatanggap mo itong bagong kaisipan, isang bagong buhay. Pero hindi yan ang bautismo ng Espiritu Santo. Kita nyo? Natatanggap nyo ang bagong kapanganakan kapag kayo'y sumasampalataya. Natatanggap nyo ang buhay na walang hanggan. Ito'y kaloob ng Diyos na ibinigay sa inyo sa pamamagitan ng pinakadakilang biyaya, sa pamamagitan ng pagtanggap sa kaloob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. May buhay na walang hanggan. Yan po ang bagong kapanganakan. Kayo po'y napagbagong loob. Ang ibig sabihin ngay, kayo'y ibinwelta. Pero ang bautismo ng Espiritu Santo ay yaong naglalagay sa inyo sa katawan ni Kristo. Inuukulan ng mga kaloob para sa gawain. Hindi ka nga nito gagawin na mas higit pang Kristiyano. Ipinupwesto ka lang nito sa katawan ng mga kaloob. Kita nyo? Ngayon, sa pamamagitan ng isang Espiritu, unang mga taga-Korinto 12, lahat tayo nabautismuhan tungo sa isang katawan. Ngayon, sabi ni Pablo,
May iba't ibang mga kaloob, at sa katawan na ito'y may 9 na espiritual na kaloob. At sa katawan na ito, marapat nga na kayo'y mabautismuhan tungo sa katawan na ito para ariin ang isa sa mga kaloob na ito. Ang mga ito'y kalakip ng katawan. Pero ngayon, sa usapin naman ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan at pagiging Kristiyano, kayo po'y isang Kristiyano sa sandali na manampalataya kayo. Ngayon, hindi po kunwang pananampalataya. Ito po'y tunay na pagsampalataya sa Panginoong Yesus at pagtanggap sa Kanya bilang inyong sariling tagapagligtas. Kayo'y ipinanganak na muli diyan mismo at nagkamit ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay sumasa inyo. Ngayon, masdan, buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus, ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at di natutungo sa kahatulan, bagkus ay lumipat na mula kamatayan patungong buhay. Kayo po'y bagong nilalang na niyan. Tapos, may mga nakatagpo si Pablo na ilang tao doon sa mga Gawa 19. May isang mangangaral sila doon na isang pinagbagong loob na abogado na ang pangalan ay Apolos. At si Apolos ay isang lalaki na dalubhasa sa mga kasulatan. At kanyang pinatutunayan sa pamamagitan ng mga kasulatan na si Jesus ay ang Kristo. Kita nyo? Ngayon masdan nyo, si Apolos, sa pamamagitan ng salita, ay pinatutunayan sa pamamagitan ng salita. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita. Ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. Nakukuha nyo ba? Si Apolos, sa pamamagitan ng salita ay nagpapatunay at ang mga ito'y mga Kristiyano na. Sila'y mga tagasunod mismo, mga disipulo, at pinatutunayan nga ni Apolos sa pamamagitan ng salita na si Jesus ay ang Kristo. At sila'y nagtamasa ng dakilang kagalakan at tinanggap mismo ang salita. Gayong ang nalalaman lang nila ay yaong bautismo ni Juan. At noong si Pablo'y dumaan noon sa hilagang baybayin ng Epeso, nasumpungan niya ang mga disipulong ito at sabi niya, natanggap niyo na ba ang Espiritu Santo simula ng manampalataya kayo? Kita nyo? Ngayon, kapag kayo'y sumampalataya, sabi ni Jesus, kayo'y may buhay na walang hanggan. Yan po yung bagong kapanganakan. Yan ang pagbabagong loob, pagbabago. Pero ang bautismo ng Espiritu Santo ay yaong kapangyarihan ng Diyos na tungo nito'y nabautismuhan kayo. At naging pinag-uukulan nitong 9 na espiritual na mga kaloob para kumilos sa inyo. Kabilang dito ang pangangaral, pagiging mga ebanghelista, mga apostol, mga pastor, mga propeta, at lahat ng mga kaloob ng katawan ay kalakip dito. Kapag kayo'y binautismuhan tungo sa katawan na ito, at yan po'y hindi ka nito ipinagiging masigit pang Kristiyano. Ito lamang ay nagsasaayos ng inyong pagkakapwesto sa dakon na maging isang nagmiministeryong espiritu sa iglesia ng buhay na Diyos. Ngayon, nakukuha niyo na ba? Kita nyo? Ngayon, ang katanungan po'y, sige't sagutin natin isa-isa. May 3 tanong po rito. Sa pamamagitan ng isang espiritu, tayong lahat ay nabautismuhan tungo sa katawan ni Kristo. Tama po yan. Nariyan po sa unang mga taga-Korinto 12 ang sagot diyan. Bueno, sa oras po ba na tanggapin natin ang bagong kapanganakan, ito ba'y mangyayari? Kailan po ba ito? Yan po ang gusto nilang malaman. Oo. Sa pamamagitan ng isang espiritu. Hindi. Sa pamamagitan ng isang espiritu, lahat tayo nabautismuhan tungo sa isang katawan. Kita nyo, hindi po diyan nagsisimula ang bagong kapanganakan. Ang bagong kapanganakan ay nagsisimula kapag ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Yesus. Ngayon, tingnan nyo, wala pong isang bagay. Ngayon, pakinggan nyo, ano po bang iba na maaari nyong gawin kundi manampalataya? Ano pa bang higit na magagawa mo? Ano pa bang iba na magagawa mo kundi sadyang sumampalataya rito? Sige, sabihin nyo nga sa akin kung ano pa bang iba na magagawa nyo. Wala na ngang iba pa kayong magagawa maliban sa sampalatayanan ito. Ngayon, kung may bumunsod man mula sa inyong pagsampalataya, hindi po ito ganang inyo na pagkilos. Ito'y pagkilos na ng Diyos. Kaya naman, ngayon, kung sasabihin kasi natin na kapag kayo'y maraming beses na nakikita ko ito, maraming beses na tinatanggap ng mga tao ang paunang ebidensya ang pagsasalita sa iba't ibang wika bilang ang Espiritu Santo. At kung minsan, talagang inuudyukan ang mga tao o ipinagdidiinan nito sa kanila at tatapikin sila sasabihin, salitain mo ito, salitain mo ito, salitain mo ito, salitain mo ito. Alam nyo, uulit-ulitin yung isang salita na paulit-ulit. Salitain mo ito, salitain mo ito, salitain mo ito. Kita nyo? Magiging isang bagay yan na sa ganang inyo lang ginagawa. At hindi yan
yan nga'y walang kabuluhan. Marahil ang may bubunsod nyo ay kalituhan lang ng mga wika. Marahil kung ano-anong bagay ang makukuha nyo at mga sensasyon. Pero kung may bagay nga na bubunsod mula sa sarili nyong personal na pananampalataya, marapat na ito'y makalangit na kaloob ng Diyos na ibinigay sa inyo. Kita nyo? At sa pamamagitan ng isang espiritu, lahat tayo'y binautismuhan tungo sa isang katawan. Tama po yan. Kita nyo? Ang bautismo ng Espiritu Santo ay ibang kilos kumpara sa bagong kapanganakan. Yung isa'y kapanganakan, yung isa'y bautismo, yung isa'y naghahatid sa inyo ng buhay na walang hanggan. Yung isa'y nagbibigay sa inyo ng kapangyarihan. Nagbibigay ito ng kapangyarihan tungo sa buhay na walang hanggan. Kita nyo? Para gumana. Ngayon, nakukuha nyo na ba? Ayos. Bueno, ngayon, heto pa ang isa. Ito po ang pangalawa. Yung pinakamainam na tanong na naiabot sa akin nung gabing yun. Nasaan po ang Espiritu ni Jesus noong 3 araw na ang kanyang katawan ay nasa libingan? Nasaan po ang kanyang Espiritu? Ngayon, ang kanyang Espiritu, kung susundan nyo ang mga kasulatan, bueno, marahil bumukla tayo sa iba't ibang dako, pero iniisip ko lang, sino po ang may dalang Biblia? Kapatid na Stricker, may Biblia ka ba riyan? Sige, kapatid na Neville, meron ka ba riyan? Ibuklat mo nga ako sa mga awit 16, Jess. At sino pa? Kapatid na babaeng Wood, may Biblia ka ba riyan? Bueno, kapatid na Stricker, sige po, alin man dito, ibuklat mo ako sa mga Gawa 2:27. Mga Gawa 2:27. At ngayon, unang-una, noong mamatay si Jesus, kapag mamamatay kayo, ang katawan nyo ay namamatay. Ang ibig sabihin ng salitang kamatayan ay mahiwalay. Ang mahiwalay nga mula sa inyong mga mahal sa buhay. Pero dito'y ang sabi niya rito sa San Juan, sa 11 kabanata, ang dumirinig, di po pala, pagpaumanhin niyo ako, nasa San Juan 5:24 po pala, ang dumirinig ng aking mga salita ay may buhay na walang hanggan. Ang sabi ni Jesus kay Marta na nagtungo roon para salubungin siya, sabi ni Marta, kung nandito ka lang sana, hindi po sana namatay ang kapatid kong lalaki. Pero ganun pa man, ano man ang hilingin mo sa Diyos, ipagkakalob sa iyo ng Diyos. Sabi niya, ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Kita nyo? Ang sumasampalataya sa akin, gayong siya'y patay, siya'y mabubuhay, at ang sino mang nabubuhay at nananampalataya sa akin, ay di kailanman mamamatay. Ngayon, may bahagi sa atin na hindi namamatay, at habang tinutugay-gay ko ang mga pagkakalinya ng mga kasulatan, haya't lahat ng mga bagay na may pasimula ay may katapusan. Yung mga bagay na walang pasimula ang walang katapusan. Kaya naman, kapag tinatanggap natin si Kristo, ang Diyos, tayo nagiging mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. At ang buhay natin nagiging walang katapusan kung papaano nga na ang buhay ng Diyos ay walang katapusan. May kamit tayong walang hanggan. Ngayon, ang salitang magpakailanman, natalakay na natin ito. Ang salitang magpakailanman ay isang espasyo ng panahon. Magpakailan at panghugnay. Magpakailanman. At nasumpungan natin dito na ito'y may katapusan, gaya ng lahat ng mga paghihirap, at lahat ng mga karamdaman, at lahat ng kapighatian, at lahat ng mga parusa, at maging ang impyerno mismo ay may katapusan. Pero ang buhay na walang hanggan ay walang katapusan. Dahil ito'y walang pasimula, hindi ito maaaring mamatay, dahil hindi naman ito kailanman ipinanganak. Wala itong pasimula ng mga araw, wala itong katapusan ng panahon. Ngayon, ang tanging paraan upang mabuhay tayo ng walang hanggan ay sa pamamagitan ng pagtanggap sa isang bagay na walang hanggan. At ang Diyos nga, bago pa magkaroon ng anupamang bagay, hayan na ang Diyos. Ang Diyos ay walang pasimula o katapusan man. At ang Diyos ay itong dakilang Espiritu. Isinasalarawan natin siya na parang yung 7 kulay na bahaghari na lumulukog. Yung paarkong yun ay aktwal na tumatakip sa buong mundo, kung hindi yun tatama sa lupa. Yun nga'y tubig na nakapabilog sa kurbada ng lupa. Yun ang bumubuo nun. Pero ngayon, yamang ang Diyos ay walang hanggan. At siya yung sakdal na pag-ibig, sakdal na kapayapaan, sakdal na kagalakan, sakdal na kaluguran. Lahat ng 7 espiritu na yon, gaya ng hinango natin sa Apokalipsis, ang mga yon ay lumabas, galing at bumubuo sa Diyos. Kasakdalan nga, lahat ng mga bagay na nasa labas nun ay bagay na binaluktot mula roon. Ngayon, ang tanging paraan para tayo makabalik sa kasakdalan ay ang bumalik sa pamamagitan nun, kasakdalan na siyang Diyos.
Kung ganoon, nakadadako tayo sa kasakdalan. Magtatamo tayo ng buhay na walang hanggan, walang katapusan, o walang anumang bagay, sadyang magpakailanman na buhay na walang hanggan. Ngayon, tinutukoy niya rito ang kaluluwa, ang espiritu, dahil hinahatid ang katawan natin sa libingan, maging ang pinakabanal na sa kalagitnaan natin, itong katawan ngang ito. At yung katawan na yun, kung tutuusin, noong ang Diyos, ang Logos na lumabas buhat sa Diyos, o katulad nga ng natalakay ko na, ang tawag dito ng mga Katoliko ay ang walang hanggang pagkaanak daw ng Diyos, na nasabi ko na ito noon. Wala ngang ipinapahayag na katuturan ang kataga na yon. Kita nyo, hindi kasi maaaring magkaroon ng walang hanggang anak, dahil ang isang anak ay marapat na may pasimula, at kaya si Jesus ay may pasimula. Ang Diyos ay walang pasimula. Kita nyo, pero ang anak ay haya't walang hanggang pagkaanak, kundi ang anak na nasa Ama sa pasimula ay ang Logos na lumabas mula sa Diyos. At yun ay ang theophany ng Diyos na lumabas. Anyong tao na ang mga matay di tulad sa mga mata nyo na nakakakita, higit na mas mainam na mata. Ang mga tengay hindi tulad sa mga tenga nyo na nakakapakinig, bagkus higit na mas mainam sa pakikinig. Kita nyo, isa itong theophany na itong buong baghari na ito'y bumaba sa pagiging isang theophany. Nakita ito ni Moises nung ito'y dumaan sa bato ng gaya nun. Nakita ni Moises ang likurang bahagi. Ang sabi, mukha itong isang tao. Nakita siya ni Abraham nung siya'y bumaba sa pagiging isang laman ng tao at kumain ng baka, uminom ng gatas, kumain ng mantikilya. Nakita siya ni Abraham sa pagakbang niya rito at pagkatapos ay naglaho ng biglaan mula roon. Napagalaman nga natin na ang ating mga katawan ay binubuo ng 16 na mga elemento ng lupa na ang mga ito'y naglakip-lakip na magsama-sama at pinagsama-sama ito ng Diyos at inalagay ang 2 anghel sa mga katawan na ito. Mga anghel nga na nakakatayo at nakapagsasalita at yung mga anghel nga'y tao ng isang hayat nung sandali na yon. Ngayon pansinin, nasumpungan natin na sino pa nga ba si Melchizedek, kundi ang Diyos mismo. Hindi nga maaaring kung sino pang iba, dahil siya ang hari ng Salem na Jerusalem. Wala siyang tatay o nanay. Hindi maaaring si Jesus yun, dahil siya'y may tatay at nanay. Si Melchizedek naman ay walang pasimula ng mga araw, walang katapusan ng buhay. May isa lang na ganyan, ang Diyos. Ang Diyos yun na nananahan dito sa isang theophany. Kita nyo, pansinin. Hari ng Salem. Ngayon, ang Diyos ay nabuhay sa mga kapanahunan sa pamamagitan ng kanyang mga hirang. Ang Diyos yun na naroon kay David, na nagbunsod kay David na maupo sa bundok at bilang isang tinanggihang hari at umiyak. Ang siyering espiritu na yun ay nahayag kay Jesus na anak ni David na tinanggihan sa Jerusalem at umiyak. Si Joseph ipinagbili sa halagang 30 pirasong pilak, kinamuhian ng kanyang kapatid, iniibig ng kanyang ama, naupo sa kanan ng paraon, at walang sino man ang makalalapit na hindi dumaan muna kay Joseph. At sa pagtunog ng trumpeta, haya't ang bawat tuhod ay luluhod kay Joseph. Talagang ganap na tipo ni Kristo. Hayon nga ang espiritu ni Kristo na nabubuhay sa mga kalalakihan na yon. Kita nyo? Ngayon noong si Jesus ay mamatay, ang Diyos yun na nahayag sa laman. Ang Diyos ay naging tao. Sa batas ng pagtutubos, ang tanging paraan para matubos ng isang tao ang nawaglit na ari-arian ng Israel ay kailangan sa isang kamag-anak. Kinakailangan niyang maging malapit na kamag-anak. Mainam ang pagkakapaliwanag ng aklat ni Ruth dito. At ang lalaking iyon ay kinakailangan na isang kamag-anak. Kaya kinailangan ng Diyos na maging malapit na kamag-anak sa tao, nang sa gayon, ang tao ay maging kamag-anak ng Diyos. Kita nyo? Ang tao nga'y may espiritu sa kalooban niya. Hayan nga ang isang tao ay meron noon noong ipanganak siya, dahil yun ang espiritu ng kalikasan. Yun ang espiritu ng mundo. Yun ang espiritu ng Diyos ng sanlibutan ito. Siya nga'y supling lamang ni Adan. Ang isang puno'y pinaparami nito ang sarili nito. Ang halaman nga'y pinaparami nito ang sarili nito. Ang hayop din ay pinaparami nito ang sarili nito. Ang mga tao ay nagpaparami rin. Sila'y produktong galing sa orihinal na likha. Nakukuha niyo po ba? Ngayon, kapag ang isang tao ay ipinanganak, siya ay ipinanganak na may taglay na espiritu sa kanya,
na espiritong makamundo. Yan ang dahilan kung bakit kinakailangan niyang may panganak na muli. Dahil ang espiritu na ito ay nanggaling sa pagniniig ng tatay at nanay sa pamamagitan nga ng sexual na pagniniig at tunay na hindi nga maaaring mabuhay ng magpakailanman. Kaya kinakailangan ng tao na may panganak na muli. At bago niya yun magawa, kinakailangan na ang Diyos ay bumaba at gumawa ng daan para ang tao ay may panganak na muli. Dahil wala siyang pamamaraan para tubusin niya ang sarili niya. Siya nga'y walang pag-asa. Hindi niya kaya't walang pag-asa, walang Diyos, walang Kristo sa sanlibutan. Ligaw at napahamak. Wala nga siyang magagawa para iligtas ang sarili niya. Kahit na punong saserdote pa siya man ay isang obispo, siya man ang papa, anuman siya nga'y kasing makasalanan ng kasunod niyang tao. Kaya kinailangan ng isa na walang sala para gawin yun. At ang nag-iisa na walang kasalanan ay ang Diyos mismo. At ang Diyos ay kinailangan na bumaba at maging tao. At siya'y bumaba sa anyo ni Kristo para kawitin ng tibo ng kamatayan, para hugutin paalis ang tibo ng kamatayan, para tubusin tayo, para tayo hindi sa pamamagitan ng mga gawa o ng sarili nating kabutihan, dahil wala naman tayo. Bagkus ay sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay tayo mailigtas. Tapos tatanggapin natin ang kanyang buhay sa mortal na katawang ito. At ngayon, tayo mga anak na lalaki at mga anak na babae na ng Diyos at may taglay ng buhay na walang hanggan sa kaloob-looban natin. Tayo mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Kaya naman, si Jesus yamang nabubuhay at walang tao, kahit na gaano pang kasama o gaano mang kabuti, kapag siya'y oras na, kapag lilisanin na niya ang lupang ito, hindi siya patay. Siya'y nasa isang dako lang. Pero may buhay nga siya na maglalaho matapos na parusahan siya dahil sa kanyang mga gawa. Hayan nga na ang buhay na iyon ay paparam. May nag-iisang uri lang ng buhay na walang hanggan. Ngayon, natalakay na natin yan kung ang isang tao ay makasalanan at walang hanggan siyang parurusahan. Hindi nga siya maaaring parusahan ng walang hanggan dahil ang ibig sabihin pala nun, may buhay na walang hanggan siya. Kung may buhay na walang hanggan siya, ibig sabihin, ligtas siya. Kita nyo, kaya may isang uri lang ng buhay na walang hanggan. At yun ay Zoe, ang buhay ng Diyos. At hindi siya paparam. Pero ang mga masasama ay nasa dako ng paghihintay sa pagdurusa para sa kanilang kahatulan, para hatulan ayon sa mga gawa na ginawa sa pamamagitan ng katawan sa huling araw. Ngayon, pero tayo, may mga tao na ang pagkakasalan nila'y nagsisipanguna sa kanila. Ang ilan ay sumusunod sa kanila. Ngayon, kung ipagtatapat natin ang ating mga kasalanan, siya nga'y matuwid para patawarin tayo. Kaya naman hindi natin kailangang tumayo sa paghatol ng Diyos. Nakukuha niyo ba? Tingnan niyo, mga taga-Roma 8:1. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa kanila na mga na kay Kristo Jesus. Mga na kay Kristo, na lumipat na mula kamatayan patungong buhay. Kita niyo, wala na tayong kahatulan, kaya't na kay Kristo Jesus na tayo, na di na lumalakad sa laman, bagkus ay sa Espiritu. Kita niyo, ang dumirinig ng aking mga salita, sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. At kung ako'y tinanggap na kay Kristo, at kinuha na ni Kristo ang kahatulan sa akin, at tinanggap ko na ang kabayaran niya para sa aking mga kasalanan, paano pang ang hahatulan ako ng Diyos? Tapos na niya akong hatulan, noong hatulan niya si Kristo. Kung ganoon, ay malaya na ako sa kahatulan. Kapag nakita ko ang dugo, ako'y lalampas sa iyo. Kita nyo? Pero ngayon, ang mga masasama ay di ganoon. Siya'y pumupunta sa dako na yon ng pagdurusa. At alam natin na totoo yan. Ang masama ay buhay. Nandun siya sa isang dako ng lubhang pagdurusa. Nandun siya sa isang dako na di niya alam. Sa ganyang paraan nga nagagawang tawagin ng mga espiritualista at mga espiritista ang mga espiritu ng mga taong ito na yumauna, na parang laro-laro at mga halay na biro at mga bagay-bagay na ginagawa nilang katatawanan. Kung nakakita na kayo ng ganoon, bueno, bakit? Hindi nila. Tingnan niyo po itong si Binibining Piper bago lumabas yung artikulo ko sa The Miracle of Donnie Morton. Ilan po nakabasa ng artikulo na yon? Siya nga, marami sa inyo ang nakabasa. Sige, at nandun yon sa Reader's Digest. Napansin niyo ba? Bago yon, narito nga si Binibining Piper, itong bantog na espiritualista na nakilala nitong mundo. 12 pahina ang inilaan para sa kwento niya. At sa loob ng 50 taon, ibinibida nila siya sa buong mundo. At may mga siyentipikong pruweba pa at lahat na totoo raw na may kakayahan siya na makipag-usap sa mga patay at ang mga taong ito'y napapalitaw niya. Ano? Ang pangalan ng Diyos ay di man lang nabanggit ni isang beses. Walang pagsisisi, walang makalangit na pagpapagaling, walang tungkol dito.
Kita nyo, ang tanging bagay lang ay yung mga tao na yun na nabanggit. Diyan, nakikilala mo ba ako? Ako si George na taga rito sa ganitong lugar at nagawa yung ganito at ganoon at ganito at ganoon. Naalala mo ba yung lugar na pinuntahan natin noon at ginawa natin yung ganito? Kita nyo, ganun lang ang alam nila. Naligaw sila, lihis na lihis mula sa kanila ngayon wala nang natitira pat kahatulan na lang. Yung kung saan nakahilig ang puno, doon yun matutumba at ang estado ng inyong pagkamatay. Yan ang dahilan kung bakit iba ang pananaw ko sa pananalangin sa patay. Kita nyo, itong may namamagitan sa panalangin o komunyon ng mga santo at iba pa. Hindi nga ito maaaring ayon sa salita ng Diyos. Walang mabuting may dudulot ang manalangin para sa isang tao na yumauna. Tapos na sila. Sila'y lumampas na sa hangganang linya ng awa at kahatulan. Alinman sa napunta sila sa awa, o napalayo sila mula sa awa. Yan mismo ang sinabi ni Jesus sa 16 na kabanata ng San Mateo. Kanyang itinuro ito. Sa 16 na kabanata ng Marcos, sa palagay ko, yaong mayamang lalaki at si Lazaro. Walang tao ang makatatawid sa malaking agwat na yon, at walang makatatawid kailanman. Ayan nga, kita nyo? Kaya yun na yun. Ngayon, pero noong si Kristo'y mamatay, ang lahat ay marapat lamang na makasaksi na siya ang Kristo. Ngayon, dumako tayo sa inyong tanong. Unang-unang nangyari, tumanggi ang mga bituin na magliwanag, ang araw na may lumubog, umayaw ang buwan na magbigay ng liwanag, iniluwa ng lupa ang mga bato nito, noong siya'y mamatay, at nagtungo siya at nangaral sa mga kaluluwa sa bilangguan na hindi nagsipagsisi sa pagpapahinuhod noong mga araw ni Noe. Siya nga'y kailangan nilang makilala. Tingnan niyo yun. At kung meron pong isang makasalanan dito ngayong gabi, bulayin niyo yan pansumandali. Balang araw, ang ebanghelyo na ito na napapakinggan nyo ngayon, kayo nga'y sasaksi sa pamamagitan nito, sa kung saang dako luluhod ka, kahit sino ka man, marahil 10,000 taon man mula ngayon, marahil hindi na magtatagal sa umaga, kailanman nito, ikaw ay luluhod at luluhod sa kung saang dako, at mapapakinggan mo ang isyering ebanghelyo na ito na ipinapangaral pabalik sa iyo. Dahil pagkatapos ng mga kaluluwa na iyon na nasa bilangguan na mga hindi nagsipagsisi noong si Enoch at noong lahat sa kanila'y nangaral at si Noe at para sa pagpapahinuhod sa Diyos, gaya ngayon, inihintay ang oras na iyon na dumating. At si Noe at Enoch at lahat sila'y nangaral. At hayan ng mga taong ito na nagtawanan lang at nilibak sila. At sila'y nasa isang bilangguan. At nagtungo roon si Jesus at nangaral sa mga kaluluwa na ito na nasa bilangguan. Siya'y sumaksi. Sumaksi ang kalangitan na siya nga. Sumaksi ang lupa na siya nga. Sumaksi ang impyerno na siya nga. Sinabi ng Biblia na yung si David, maraming taon na ang nagdaan sa mga awit. Sige kapatid, basahin mo nga sa mga awit kung magagawa mo riyan. Mga awit 16:10. Sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa impyerno, ni hindi mo man titiisin ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Basahin mo ang siyering iyon, kapatid, diyan naman sa ipinangaral ni Pedro sa mga gawa, sa 2 kabanata, sa 27 talata. Sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa impyerno, ni titiisin man ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Basahin mo yung 2 talata sa itaas nito, kapatid, para makuha mo yung konteksto nito. Sapagkat sinasabi ni David tungkol sa kanya, nakita kong lagi ang Panginoon sa aking harapan, sapagkat siya'y nasa aking kanang kamay, upang huwag akong makilos. Dahil dito'y nagalak ang aking puso at natuwa ang aking dila, pati naman ang aking laman ay mananahan sa pag-asa. Sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa impyerno, ni titiisin man na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Basahin mo ang kasunod na teksto ngayon. Ipinakilala mo sa akin ang mga daan ng buhay. Pupuspusin mo ako ng kagalakan sa harap ng iyong mukha. Oo, pansinin. Ngayon, Jehovah Witness kong kaibigan, gusto ko kayong tanungin tungkol dyan. Kita nyo, kung ang impyerno ay isang lugar, Hades, Sheol, ano man ang itawag nyo rito, kung yun ay pumaparam sa libingan, kung ganon, bakit niya sinabi, hindi ko iiwan ang aking kaluluwa sa impyerno, ni titiisin ko ang aking banal na makakita ng kabulukan? Paano ngayon? Kita nyo, heto ang kanyang katawan sa libingan at ang kanyang kaluluwa sa impyerno na nangangaral, buhay. Paano ngayon? Siya ay nasa kanyang teopani uli. Yung kanyang kaluluwa ay naroon kasama ang mga taong yun na nasa teopani din at nagpapatotoo sa kanila na sila'y hindi nagsipagsisi sa pagpapahinuhod. Siya, sa madaling sabi, pumatok siya sa may pintuan at nung bumukas ang pinto at lahat ng mga kaluluwa na nagsipagsisi, ang sabi niya,
Ako ang binhi ng babae. Ako yaong si Enoch dito. Doon nga sa paraiso. Iba na namang lugar. Huwag nyo ngang mapag-halo-halo itong tatlong lugar na ito. Ngayon, yung lugar ng masasama, lugar ng mga matutuwid, at yung impyerno mismo. Kita nyo? Katulad ng Trinidad ng langit, gaya ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, gaya ng Trinidad ng hayop, ang bulaang propeta, ang hayop, at yung tatak ng hayop, at lahat ng yan, alalahanin nyo, ang lahat ay Trinidad. Isang tinutugaygay ng Trinidad. Ganap, ang isa'y kaganapan. Kayo'y ganap na isa sa tatlo. Kaluluwa, katawan, at espiritu, tubig, dugo, at mga ugat. Kita nyo, anuman kayo, kinakailangan na tatlo para tumugaygay sa ganap na isa. Kaya't kumuha kayo halimbawa ng isang piraso ng salamin na may tatlong sulok at itapat nyo sa araw. Makapagpapalabas nga kayo ng ganap na bahagari. Kita nyo, ang lahat. Kinakailangan na may tatlo kayo para tumugaygay sa ganap na isa. At ngayon, alalahanin nyo yan, na nung mamatay siya, nagtungo siya unang-unat nangaral sa mga kaluluwa na wala doon sa bilangguan, na nasa bilangguan, at nagpatotoo na siya ang binhi ng babae. Siya yung isa na yun na nakita ni Enoch na dumarating, na may kasamang 10,000 na kanyang mga banal. Kinailangan niyang patotohanan ng mga kasulatan na ipinangaral ni Noe, at ni Enoch, at ng mga matutuwid, na siya yung isa na yun. Ang lahat nga'y marapat lamang na mapagkilala ito. Tapos nagtungo siya sa impyerno at tinanggap ang mga susi ng kamatayan at ng impyerno mula sa dyablo. Bumalik sa paraiso at dinala sina Abraham, Isaac at Jacob at ang matutuwid at bumangon, Mateo 27, at sila'y lumabas mula sa libingan at pumasok sa bayan. At nagpakita sa mga tao doon sa kalsada. Hallelujah! Ayan nga. Ngayon, pero ang kanyang katawan, habang ang kanyang kaluluwa ay narito na nagpapatotoo sa mga ligaw, noong narito't kinukuha ang mga susi mula sa dyablo at bumalik at dinala sina Abraham at Isaac, ang kanyang kaluluwa ay nakahimlay ang kanyang kaluluwa ay naroon na ginagawa ito, at ang kanyang katawan naman ay nakahimlay roon sa libingan. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus, sinasabi ng mga tao, bueno, bakit sinasabi ni Jesus, 3 araw, akin itong ibabangon, 3 araw, ako ibabangon. Namatay siya. Namatay siya ng Biyernes ng hapon. Bumangon ng Linggo ng umaga. Pero tingnan nyo nga, yun nga'y sa loob ng 3 araw, kung kukunin nyo sa lexicon, dahil nalalaman niya na si David sa ilalim ng pahid, sa pahid ng Espiritu Santo, ang sabi, hindi ko titiisin ang aking banal na makakita ng kabulukan. Alam niya na pumapatungkol yon sa kanya. Alam niya na siya ang pinapatungkulan nun. Siya ang banal na yaon ng Diyos at alam niya na ang kabulukan ay nag-uumpisa matapos ang 72 oras. Sa loob ng 3 araw na yon, siya'y lalabas dun muli dahil hindi maaring ang mga kasulatan ay mabali. At bawat pangako doon ay pumapatungkol sa akin at pumapatungkol sa inyo. Ito'y sa atin. Sabi niya, wasakin niyo man ang katawan na ito. Heto't ibabangon ko ito sa loob ng 3 araw. Dahil sinabi niya, hindi ko iiwan ang aking kaluluwa sa impyerno. Nititiisin na ang aking banal na yaon ay makakita ng kabulukan. Alam niya na sa loob ng 3 araw, yaong katawan na yon ay lalabas mula doon. Hindi siya namalagi doon ng 3 buong araw. Hindi po. Tunay na hindi siya nanatili roon. Nanatili lang siya mula Biyernes ng hapon hanggang maglinggo ng umaga, na wala ni isang selula ng katawan na yon ang nabulok, at siya nga'y patay at inembalsamo at nakahimlay o nababalot ng tela at inihimlay sa loob ng isang libingan sa mainit na latiyang bayan na yon na kaunting oras lang haya't mabubulok na siya. Dumadaan ka sa pagkakaagnas. Alam nyo, ang katawan ng tao, ang ilong ng tao ay nalulusaw at mga bagay-bagay, pumapasok ang kabulukan sa mainit na mamasamasang bayan na yon at tutugaygay ngayon sa kabulukan dahil katawan yon. Pero alam niya, bago tuluyang mabulok ang selula na yon, na sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni David na propeta, hindi ko titiisin na ang aking banal na yaon ay makakita ng kabulukan. Ganun nga mismo, na kanyang ginamit ang salita ng Diyos at namuhay sa pamamagitan nito. Ngayon, bawat isa sa mga pangako na yun doon na pumapatungkol sa kanya, kaya't tinupad ng Diyos ang bawat isa nun, at bawat pangako na pumapatungkol sa mananampalataya, tutuparin ng Diyos ang bawat pangako nito. Amen. Maglumagak lang kayo sa kasiguraduhan na ito ang katotohanan. Amen. Kaya ang kanyang kaluluwa, sa palagay niyo po ba, hindi po ito, pasensya na po,
Nasaan po ang Espiritu ni Jesus nung 3 araw na ang kanyang katawan ay nasa libingan? Ang kanyang Espiritu ay nasa impyerno, doon sa kabababaang dako. At siya'y bumangon. At marahil, may dadagdag lang ako ritong munting pahayag na marahil makakatulong sa inyo ng lubos. Noong siya'y bumangon, noong siya'y magbangon mula sa patay, hindi pa niya ganap na tapos ang gawa ng pagtutubos. Ganun nga, kinakailangan niyang linisin ang buong yon. Nabayaran na ang halaga. Pero yung labis na pagkatakot tungkol sa impyerno, yung labis na pagkatakot sa libingan, at dito, nung siya'y mamatay, nagpatuloy siya. Hindi siya tumigil sa pagkilos noong mamatay siya. Nagpatuloy siya sa pangangaral. Pasensya na po sa medyo masagwa kong pagkilos. Siya nga, pero hindi nga siya kailanman huminto. Hindi ka nga paparam. Marahil ang inyong katawan ay mamamahinga ng kaunti, pero ibabangon ito ng Diyos. Ipinangako niya na gagawin niya. Pero hindi nga kayo paparam kung papaano nga na ang Diyos ay hindi paparam. Ganun nga. Tingnan nyo, ang kanyang matapos na siya'y mamatay, patay sa mga alagad, siya'y tulog noon. Ganun nga ang kalagayan niya. Siya'y pinatulog nila. Kagaya nung nabanggit niya tungkol kay Lazaro, gigisingin ko siya. Talagang gigisingin siya noon ng Diyos. Tingnan nyo, dumiretso siya roon. Itinuloy niya ang pangangaral. At nangaral siya sa mga kaluluwa roon sa bilangguan. Bueno, nagtungo mismo sa impyerno. Kinuha ang mga susi mula sa dyablo. Bumalik doon sa taas at nangaral uli sa paraiso. At nagbangon maguli sa 3 araw. Dinalaw ang kanyang mga alagad ng 40 araw. At sa dulo ng 40 araw, umakyat na siya. Dahil lahat ng lumulukob sa atin, mga pamahiin at lahat na ng iba pa. Pinutol niya ang bawat pamahiin, bawat pagdududa, at nagsagawa ng pila para sa pananalangin mula sa lupa, patungong kalwalhatian sa kanyang pag-akyat. Umakyat at naupo sa kanan ng kanyang karangalan. Mapanagumpay, ang dakilang mananagumpay, walang pasubali. Hindi siya kayang hawakan ng kamatayan. Hindi siya kayang hawakan ng impyerno. Hindi siya kayang hawakan ng lupa. Noong narito siya sa lupa, ibinigay sa kanya. Nagtungo siya sa pinakamababang bayan at sa pinakamababang mga tao. At binigyan ng pinakamababang pangalan. Ganon ang ginawa ng tao sa kanya. Nagtungo siya sa Jericho na pinakamababang bayan. Ang pinakamababang tao roon ay makyat ng puno para tingnan siya pababa. Sa ganong kalagayan siya inilagay ng tao. Siya nga'y hamak na tagahugas ng paa. Pinakamababang trabaho na maibibigay. Siya'y naging pinakamababa at binansagan siya ng pinakamababang pangalan na maibibigay. Beelzebub, ang prinsipe ng mga dyablo. Binigyan siya ng tao ng pinakamababang pangalan, pinakamababang dako, at dinala siya sa kabababaang dako ng pinakamababang impyerno. Itinaas siya ng Diyos at pinadala siya sa pinakamataas na kalangitan, at binigyan ng isang pangalan na pinakamataas sa lahat ng pangalan. Hallelujah! Ano pa't kakailanganin niyang tumunghay pababa para makita ang langit? Ang iyong luklukan ay itinaas sa ibabaw ng mga langit ng langit, at ang pinakadakilang pangalan na may papangalan sa langit man at lupa ay marapat lang na mailaan sa kanya. Yun ang ginawa ng Diyos sa kanya. Ang tao ay inilagay siya sa pinakamababa at ang Diyos na may ginawa siyang pinakamataas. Ayun nga siya, mula sa pinakamababa at pinaging pinakamataas. Siya'y pinaging pinakamababa ng sa gayon. Maitaas niya tayo sa pinakamataas. Siya'y naging tayo ng sa gayon sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Tayo maging siya, mga anak ng Diyos. Doon nga siya nagtungo. Amen! Pagpalay ng kanyang pangalan. Gumawa siya ng daan nang sa gayon makatungo rin tayo balang araw, sapagkat ako'y nabubuhay, kayo rin naman ay mabubuhay. Oh, hindi nga nakapagtataka. Noong mahagit ng tao ang pangitain na yan, wala ngang tao ang makapagpapaliwanag nito. Sinubukan nilang ipaliwanag ito, pero di maapuhap ng isipan nila. Heto nga ang dakilang awitin na ito. Oh, pag-ibig ng may kapal, dalisay at maringal. Di kayang huluin ni kaya manggibain. Yung huling talata, o sa tingin ko sa unang talata, doon nga. Kung ang lahat ng mga dagat ay pupunuin ng tintang panulat, at ang kalangitan naman ay yung papel na paglalamnan. Alam nyo ba kung saan nyo natagpuan? Nakasulat sa isang baliw, sa pader ng isang institusyon para sa mga baliw. Walang tao ang kailan-kailanman makapagpapaliwanag sa pag-ibig ng Diyos. Oh, hindi nga ito may sasaysay, itong bagay na ginawa niya para sa atin. Naku, papaano nga kayo makakapagbida ng sariling gawa roon? Ito'y dahil sa kanyang biyaya mula sa simula hanggang wakas. Ako'y ligaw, tapos na, at walang magawa, walang may dudulot na mabuti, walang kwenta. At siya sa pamamagitan ng kanyang biyaya'y dumating at tiniligtas tayo. Oh, grabe! Yan ang aking Panginoon.
Yan ang kanyang pag-ibig. Yan ang kanyang kabutihan. Ngayon, may 7 minuto na lang tayo at may 15 tanong pa rito. At naniniwala ba kayo na tama para sa kababaihan na gumawa ng personal na trabaho sa labas ng simbahan? Opo, yan po ang tanong. Hindi po ito tanong sa kasulatan. Pero tunay naniniwala ako. Oo naman, lahat po tayo mga manggagawa. Ang mga kababaihan man ay may sarili nilang pwesto at tunay na meron sila. Oo naman, gawin nyo lang ang personal na trabaho na magagawa nyo. At pagpapalain kayo ng Diyos dahil dito. Bueno, ngayon tingnan natin ito. Pakipaliwanag po ng Trinidad. Papaano po ng anak ay nakaupo sa kanan ng Ama na namamagitan para sa sama kung hindi sila dalawang persona? Bueno, minamahal na kaibigan, yan po'y isang kapahayagan. Kung sinabi ni Jesus na, ako at ang aking Ama ay isa, paano sila magiging dalawa? Kita nyo, ngayon, di po sila dalawa. May babae po na nagsabi sa akin minsan, at ipinapaliwanag ko ito noon, ang sabi, ikaw at ang asawa mo ay dalawa, pero kayo'y isa. Sabi ko, pero ang Diyos at ang anak ay hindi katulad niyan, kita mo? Sabi ko, nakikita mo ba ako? Oo. Nakikita mo ba ang asawa ko? Hindi. Sabi ko, kung ganoon, ang Ama at ang anak ay iba. Sabi ni Jesus, kapag nakita ninyo ako, nakita na ninyo ang Ama. Kita nyo? Ang Ama at ang anak. Ang Ama ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat na Jehovah, Diyos, na nananahan sa isang tabernakulo na tinatawag na Jesus Kristo, na siyang pinahiran na anak ng Diyos. Si Jesus ay isang tao, ang Diyos ay isang espiritu, at walang tao ang nakakita sa Diyos kahit kailan. Pero yaong nag-iisa na nagbuhat sama ang nagdedeklara sa Kanya. Siya, ang Kanyang personalidad, ang Kanyang pagkasya, Kanyang pagka-Diyos, Kanyang pagkaano, haya't siya ay Diyos. Walang labis, walang kulang na siya ay Diyos. Gayong siya ay isang tao, isa siyang tao, isang bahay na pinanahanan ng Diyos. Tama, siya ang dakong pinanahanan ng Diyos. Ngayon, kung gusto nyo ng mga kasulatan tungkol dyan, kapatid na Neville, ibuklat mo nga ako sa San Marcos 14:62. At kapatid na babaeng Wood, ibuklat mo ako sa mga taga-Epeso 1:20. Meron pa po bang iba na may Biblia? Bueno, itaas nyo ang kamay nyo. Kapatid na babaeng Arnold, meron ka ba riyan sa likod? Sige, ibuklat mo ako sa mga Gawa 7:55. Sige, Marcos 14:62, kapatid na Neville, at si kapatid na babaeng Wood ay sa mga taga-Epeso 1:20. Mga Gawa 7:55 kay kapatid na babaeng Arnold. Sige, nandiyan ka na po ba, kapatid na Neville? Sige po, basahin mo na ngayon. At sinabi ni Jesus, ako nga, at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at pumaparito na nasa mga alapaap ng langit. Bueno, ngayon, masdan nyo yung unang parirala dyan. Sabi ni Jesus, ako nga. Sino si ako nga? Wala ngang sino mang tao sa buong mundo ang makakapagpaliwanag nito, maski ang kayo ng mga nagbabasa ng mga leksikon at iba pa, wala ngang sino mang tao kahit kailan ang nakapagpaliwanag nung JVSU. At maski ang mga eskolar na Hebreo ay hindi nila ito mabigkas. Yung nag-aapoy na kahoy na yun doon, nung araw na yon na makipagtagpo siya kay Moises, yun nga'y JVSU. Kaya ang bigkas nila rito, JOH, Jehovah. Pero hindi nga ito Jehovah. JVSU. Kita nyo, walang nakakaalam. At sasabihin nyo, bueno, maging si Moises ay di niya ito mawari. Sabi niya, sino ang sasabihin ko? Sabi niya, sabihin mo, ako nga, ang nagsugo sa iyo, ako nga. Ngayon, masdan nyo ang ako nga ay nasa pangkasalukuyan. Hindi ako noon o ako sa hinaharap. Ako nga. Ngayon, ang sabi niya, ito'y magiging alaala sa lahat ng mga henerasyon. Ako nga. Ngayon, tingnan nyo nga rito si Jesus na nakatayo sa dako rito sa kapistahan na yon noong araw na yon. Sabi nila, nalalaman namin na baliw ka. Sa disenteng salita, wala ka sa tamang pag-iisip. Ang ibig sabihin ng wala sa tamang pag-iisip ay baliw. Nalalaman namin na baliw ka. Isa kang Samaritano. Inahalin ka ng dyablo. San Juan, sa 6 na kabanata. At sabi nung tao, ngayon, sinasabi mo na iyong nakita mo na si Abraham at wala ka pa namang 50 taong gulang? Marahil matanda siyang tingnan sa edad niya, pero siya nga'y 30 taon lang noon. Ano pat dahil sa trabaho niya? Sabi, ang ibig mo bang sabihin, ikaw na hindi pa nga lampas ng 50 taong gulang, haya't sasabihin mo na nakita mo na si Abraham? Nalalaman na namin ngayon na nababaliw ka. Kita nyo? Sabi niya, bago pa si Abraham ay ako nga.
Ako nga, siya yung dakilang ako nga. Ito siya na sinasabi sa mga Hudyo uli, kita nyo? Ako nga. At kapag nakita nyo na ako na pumaparoon na sa kanan ng kapangyarihan, tama po ba? Basahin mo nga uli, kapatid. Kapag makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at pumaparito na nasa mga alapaap ng langit. Basahin mo yung nasa iyo riyan, kapatid na babaeng Wood. Yes, ma'am. Tama po, na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhaying maguli sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Sige, basahin mo naman yung sayo, kapatid na babae. Tingnan nyo, parehas lang ito. Datapot siya, palibhasa'y puspos ng Espiritu Santo, ay tumitig na maigi sa langit at nakita niya ang kalwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. Ngayon, nakita nyo, hindi ibig sabihin niya na ang Diyos ay may malaking kanang kamay, kita nyo, at si Jesus ay nakatayo sa kanyang kanang kamay. Ang ibig sabihin ng kanang kamay ay ang kapamahalaan. Kita nyo, halimbawa na lang, ano kaya kung halimbawa may buong kapamahalaan ako sa iglesia at isa akong obispo o parang ganon at humalili si kapatid na Neville sa lugar ko. Siya nga ang aking kanang kamay. Kita nyo? Ang ibig sabihin niyan, siya'y nasa kanan ko. Ngayon, si Jesus ay nasa kanan ng kapangyarihan. Ngayon, yan ang sabi niya dito sa mga taga-Epeso. Noong ipinapaliwanag niya ito, siya'y nasa kanan ng kapangyarihan. Ang lahat ng mga kapangyarihan sa kalangitan at lupa, sabi niya, matapos ang kanyang pagkabuhay na maguli, ay ibinigay sa aking mga kamay. Nasa akin ang lahat ng kapangyarihan sa kalangitan at lupa. Humayo kayo at magturo sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Ituro nyo sa kanila na sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa iyo. Narito, ako'y sumasa inyo sa tuwina, hanggang sa dulo ng mundo. Lahat ng kapangyarihan sa kalangitan at lupa. Saan yan? Kung may isa pang Diyos doon na nasa tabi niya. Ang Diyos nga na ito ay walang kapangyarihan. Kita nyo? Hindi kasi maaring may iba pang Diyos. Ang lahat ng mga kapangyarihan ng kalangitan at lupa ay naroon sa kanyang kamay. Kaya nakita nyo, nakatayo siya sa kanan, gaya ng tanong nung nagtanong. Hindi ibig sabihin, ngayon tingnan nyo, yaong katawan, ang Diyos ay isang espiritu. Siya nga, ilan po ang nakakaunawa riyan? Pagsabi ng Amen. Ang Diyos ay isang espiritu. Si Jesus ay isang tao. At si Jesus ay Diyos na nagsalaman. Si Jesus ay, hindi nga natin makikita ang Diyos, kita nyo? Siya ay isang espiritu. Hindi nyo makikita ang espiritu. Walang sino mang tao nakakita sa Diyos kahit kailan. Walang tao ang makakakita sa Diyos. At hayaan niyong sabihin ko ito, hindi ninyo ako nakita kahit kailan. Hindi ninyo ako nakita sa buong buhay nyo. At hindi nyo ako makikita kailanman. Ganon nga, ang nakikita nyo ay itong katawan na iniahayag ang personang ito na narito sa loob. Ngayon, ang katawan na ito ay walang buhay na walang hanggan. Pero ang espiritu ay may buhay na walang hanggan. Itong katawan na ito ay babalik. Pero ito nga ibabalik uli sa kung anong wangis nito, gaya ng butil ng trigo na ipinunla sa lupa. Ang Kristyanismo ay nakabase sa pagkabuhay na maguli, hindi pagpapalit. Pagkabuhay na maguli. Ang siyang Jesus na hinihimlay ay ang siyang Jesus na bumangon. Kung nahimlay ka na pula ang buhok, babangon ka na pula ang buhok. Kung nahimlay ka na itim ang buhok, babangon ka na itim ang buhok. Kita nyo? Isang ang pagkabuhay na maguli. Kapag kayo nga'y kumakain, nagtanong nga ako sa doktor di pa katagalan. Sabi ko, bakit noong 16 na taong gulang ako, sa tuwing kakain ako, pinapanauli ko ang buhay ko? Sabi, tama yun. Tumatanggap ka ng bagong mga selula sa tuwing kayo ay yung laman ay gumagawa o yung pagkain ay gumagawa ng mga selulang dugo. At yung selulang dugo na yun ang nagbubunsod sa inyo na maging mas malakas. Sa ganyang paraan kayo nabubuhay. Tapos, may bagay nga na kailangang mamatay sa tuwina upang kayo ay mabuhay. Araw-araw, may namamatay. Kapag kumakain kayo ng karne, namamatay ang baka, o kung ano man ito na kinakain nyo at namamatay ang isda, o yung trigo ay namamatay para maging tinapay, namamatay yung patatas para magbunsod ng patatas. At yung bawat anyo ng buhay, mabubuhay lang kayo sa pamamagitan ng patay na substansya. At maaari ka lang mabuhay ng walang hanggan dahil may namatay, si Jesus. Hindi dahil sa umanib ka sa iglesia, hindi dahil sa nagpabautismo ka, hindi dahil sa sinasabi mo na Kristiyano ka, kundi dahil tinanggap mo ang buhay ni Jesus Kristo na nagbubo, dugo na binubo para sa iyo, at tinanggap mo siya bilang iyong sariling tagapagligtas. Ngayon pansinin, heto ang tanong ko. Gusto kong itanong ito sa inyo. Tingnan nyo ito, ang ganda nito. Marahil na ituro ko na ito noon, di ko maalala.
Dito, maraming lugar ako na pinapangaralan. Minsan nakakalimutan mo talaga kung nasabi mo na ito sa isang partikular na lugar. Pero bakit nga? Kung ganoon, ngayon, sa palagay ko, si kapatid na babaeng Smith, di ko lang maalala kung kakilala ko na noon si kapatid na Fleeman o hindi pa. At si Tripena, naalala ko siya nung maliit na bata pa siya. Naalala mo, nung ano pa ako dati? Ngunit maliit, may kalakihan ng katawan, itim, at paalo ng buhok. Nagboboxing ako dati. Iniisip-isip ko noon na swabing-swabi ako gumalaw. Sa isip-isip ko, walang makatatalo sa akin, kaya't wala. Pero ako ngayon nalinlang noon, kita nyo? Pero ako, ngayon sa isip-isip ko noon, naku, sa isip-isip ko, kung ikakarga mo yung bagay na yan sa likod ko, makakapaglakad ako dyan sa kalsada pasan-pasan ito. Siya nga, walang makakapagpaatras sa akin, at sa tuwing kumakain ako noon, lumalaki at lumalaki ako sa tuwina. Sa tuwing maglalagay ako ng bagong buhay kumakain ako noon ng repolyo, patatas at mga garbanzos at karne, kung paano nga na kumakain pa rin ako ng mga ito ngayon. At ako nga'y lumalakas at lumalaki sa tuwina noon. At nung sumapit na ako sa edad na 25, kung tutusin, mas malakas pa nga ako kumain ngayon kaysa noon. Kayo na nakakakilala sa akin, alam nyo yan, mas marami akong kumain ngayon, lahat nga tayo. Pero bakit nga, kapatid na Egan? Kung ganoon, kung mas marami akong kumain na pagkain ngayon, mas maraming bitamina at lahat na. At kaso, sa tuwing kumakain ako ng mas marami, mas lalo akong nanghihina unti-unti. At ngayon, nagiging matanda't kumukuba na ang balikat ko, nakakalbo, at naguuban, at nangungulubot ang mga kamay. Lumulubog ang mukha, humuhukot ang balikat, na may mga umaga na mahirap bumangon at, naku, bakit ganoon? Kung pinapanauli ko ang buhay ko sa tuwing kumakain ako, bakit ganoon? Kung yahalin tulad nga sa pagbubuhos ng tubig mula sa isang pitsil, papunta sa isang baso, at nangangalahati yon, at unti-unti nga yung bumababa sa halip na tumataas, at marami man akong ibuhos, mas mabilis pang ngang nauubos. Ayun nga, at di nyo yun mapapatunayan batay sa siyensya kung kailangan nyo man. Itong aklat na ito ang tanging bagay na nagpapatunay na may itinalaga ang Diyos. Isa itong pagtatalaga. Nakita ng Diyos na humahantong tayo. Kayo na nakatatandang lalaki at kayo na nakatatandang babae. Marahil ang ilan sa inyo ang inyong asawang lalaki at inyong asawang babae ay umauna. Hindi yan makakapagligalig. Hallelujah! Sila kasi nandun lang sa kabila ng tabing. Naghihintay. Tunay. At nag-aasam sila na makapiling kayo muli. Ganon nga. Tunay. Sila nga. Nag-aasam sila na makapiling muli. Sinabi ng Biblia na sila'y ang mga kaluluwa sa ilalim ng dambana na umiiyak. Panginoon, ganong katagal. Kita nyo, wala sila sa tama nilang kalagayan. Hindi tayo nilikha ng Diyos ng mga anghel. Ginawa tayo ng mga lalaki at mga babae. Tayo mga lalaki at mga babae sa tuwina. Dahil tayo isang produkto ng sariling kaalaman ng Diyos. Tayo mga lalaki at mga babae sa tuwina. Pero anong kasunod? Kita nyo, marahil iniisip nyo nung lumakad kayo sa altar. Ikaw at ang asawa mong lalaki, nagsabihan na kukunin ng isa't isa na maging mag-asawa ayon sa batas at mabuhay ng magkasama sa isang banal na seremonya nitong pagkakasal. At ito ang mga biyaya ng Diyos at lahat ng mga patotoo na inyong pinapatotoo at ang pangako nyo na inyong binitawan. Malalaman nyo na lang, unti-unti nyong mapapansin, kapwa kayo, siya nga'y tuwid ang tindig at makintabang buhok at hayan si nanay at ang mapupungay niyang munting mga tsokolating mata o asul na mata, o kung ano man ito. Ganun na lamang ang pagtingin nyo sa kanya. Lalakad kayo, titingnan mo ang tatay. Ngayon, tuwid ang mga balikat at makalipas lang ng sandali, nagsisimula ng humukot. Si nanay na may nag-uuban na. Sumusumpong ang arthritis at kung ano pa. At kaunting panahon lang, yayaon na si nanay o yayaon na si tatay. Ano yon? Nung makita ng Diyos na nakatayo kayo roon, ang sabi niya, heto nga ito. Ito yung paraan na nais ko sa iyo. Bueno, sige, kamatayan, makakapasok ka. Pero hindi mo nga sila makukuha hanggang sa pahintulutan ko. I think of Job. Yes. Naisip ko nga si Job. Siya nga, nakatunghay pababa ang Diyos. Alam ni Job na mahal siya ng Diyos. At pansinin nyo na hindi kayo makukuha ng kaaway. Sabi niya, sige't kunin mo siya sa iyong kamay. Pero huwag mong kunin ang kanyang buhay. At malalaman nyo na lang, uhukot na ang mga balikat at kaunting panahon lang, yayaw ka na. Ano yung pangyayari na yan? Ngayon, sa pagkabuhay na maguli, wala na nga ni isang bagay na sasagisag sa kamatayan. Hindi nga maaari na may isang bagay man doon na sasagisag sa sanlibutan na ito, na kung anong, kita nyo, kayo may lumalakad sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, may buhay kayo.
Pagkatapos, papasok ang kamatayan para ihimlay kayo. Parehong pagkain naman ang kinakain at lahat. Umiinom ng siyang klase ng tubig lahat. Pero pumapasok pa rin ang kamatayan. Pero nakuhanan ka na ng litrato. Hallelujah! Sa pagkabuhay na maguli, kayo'y mabubuhay uli. At wala ng kamatayan o anumang kahawig ng kamatayan o pagtanda o pagkalumpo o anuman. Immortal na. Tayo nga'y titindig sa kanyang wangis, sakdal magpakailanman. Hallelujah! Oh, ako, may bubunsod nga niya ng sino man na mapasigaw, lalo na kung umabot na kayo sa edad ko. Ito pong edad ko sa palagay ko, kung inyo pong iisipin ng husto, nandun na kayo sa punto na marami nang nagbabago talaga. Kita nyo, yung magsisimula na kayong mapaisip, ano ba itong lahat? Ano na bang nagawa ko? Binabalikan ko nga roon sa isip-isip ko, naku, grabe. Bueno, sana ba siya humantong, Panginoon? Heto ako, 48 taong gulang na, 2 taon na lang, kalahati na ako ng 100. Ako pa lang ay, ano pat kakaunting mga kaluluwa pa lang ang naakay ko. Nais ko sanang mag-akay ng milyon-milyon pa. Diyos, tulungan mo ako. Nahihiya nga ako sa sarili ko na umuwi para magbakasyon. Iniisip, hinug na ang aanihin at kakaunti ng mga trabahador. Milyon-milyon ang lugmok sa kasalanan at kahihiyan na namamatay araw-araw. Iyo pong pakinggan ang kanilang daing. Sa paghiga ko sa higaan tuwing gabi, kaya't naririnig ko ang kaawa-awang mga munting mga hetano na umiiyak sa malalayong lupain. Ganon nga na libo-libo ang kanilang bilang. Hinahanap-hanap ako at nakatayo sila roon sa may paliparan kung saan may mga hukbo ng mga sundalo doon na pinipigilan silang makalapit, samantalang naroon sila para makapakinig sa kwento ukol kay Jesus Kristo. At heto tayo na magagawa nga nating humiling at ianunsyo sa pahayagan at lahat na at rentahan ng pinakamaiinam na mga lugar para ang mga taong ito'y paupuin. Pinakamainam ang pangaaliw na may maiinam na awitan. Magpupunta nga sila at, bueno, sa palagay ko, ayos lang naman. Kaso hindi naman kaanib sa pananampalataya ko ang mga ito. Naku, gaano pang kahaba ang itatagal? Hindi na tama. At ito tayo na tinatapon ng 100 makabilyong tonelada ng pagkain sa basurahan. At silang mga tao roon ay masaya sanang tatanggapin ang mga ito. At sila'y mga nilalang din ng lupa kagaya natin. Grabe, tayo, bueno, hindi maaring tumagal pa ang ganoong asal. Bueno, ngayon, sino ang Ama? Ang Ama at ang Anak ay isa. Masdan nyo, sa unang Juan 5:7, sabi nito, 3 ang sumasaksi sa langit, ang Ama, ang salita ng Anak nga, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang 3 na ito'y isa. 3 ang sumasaksi sa lupa, itong tubig, dugo, at Espiritu. Yan yung 3 sangkap na nanggaling sa katawan ni Kristo. Tinusok nila ang tagiliran niya. Lumabas ang tubig, lumabas ang dugo. Sa iyong mga kamay, itinatagubilin ko ang aking Espiritu. Ayan nga, yan ang 3 sangkap. Itong 3 ito ay hindi isa, pero sila'y nagkakaisa. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Unang Juan 5:7, ang sabi, itong 3 na ito ay isa. Tubig, dugo, at ang Espiritu'y nagkakaisa. Hindi isa, kundi nagkakaisa. Kaya ang Ama at ang tanging bagay na gagawin ng katawan na tinitingnan ng Diyos sa kanyang sarili na sa pamamagitan ng mga pagpapahirap na pinagdaanan ng katawan na ito. Ayun ang namagitan, ang pumagitan doon. Kita nyo? Doon nung makita niya ang dugo na nakatayo roon sa pagitan niya at ng kahatulan. Heto ang kanyang salita. Sabi, sa araw na kainin ninyo yaon, ay ang araw na mamamatay kayo. At dito'y sinabi ni Jesus, ako, pero humalili ako sa lugar nila. Kita nyo? Humalili ako sa lugar nila. Mahalala nyo yung naikwento ko nung isang gabi kung saan may nakita akong pangitain ukol doon sa babae na napariwara na nandun sa silid na yon doon at hinahatulan ko na siya. Sabi, Diyos, bakit hindi mo na lang pupasambulatin ang lugar na ito? Pagkatapos, ipinakita ito sa akin ng Diyos, kita nyo? Pagkatapos, lumapit ako doon sa babae at sinabi ko sa kanya kung anong nangyari. Ngayon, ito na po ang huling tanong sa akin. Sa palagay mo po ba, batay sa kasulatan, na ang mga Hudyo ay tatanggap kay Kristo bago ang pag-aagaw sa iglesia? Ako po'y naniniwala na ang pag-agaw sa iglesia, sarili ko pong opinyon nito, kita nyo? At kung may oras tayo sa susunod, ihimayin natin itong maigi. Pero ang oras ay pasado 9:00 na. Tingnan nyo, naniniwala ako na ang mga Hudyo'y tatanggap kay Kristo sa ikalawa niyang pagparito. Ngayon, alalahanin nyo, nang sa gayon, malaman ng nagtanong, kaya't ang ating mga matay binulag o ang kanilang mga matay binulag nang sa gayon, tayo'y makakakita. Lahat na may nakakaalam na iyan ang sinasabi ng mga kasulatan. Tama po ba? Sinasabi ni Pablo na ang ating natay binulag o ang mga Hudyo'y binulag nang sa gayon
matanggap natin si Kristo. Kita nyo? At tayo yung ligaw na puno ng igos na isinanib sa pamamagitan ng pagkukupkop doon sa puno. Ngayon, heto po ang opinyon ko. Sasabihin ko lang po sa inyo. Ang tanong nila sa akin, sa palagay mo ba? Ngayon, heto po ang pamamaraan na sa palagay ko'y mangyayari. Di ko po alam kung paano man ito. Nasisigurado ko na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at kanyang habag, tayo paparoon. Kita nyo? Sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Paano man po ito? Marahil, hindi ko maisip ng lubos. Pero heto po ang palagay ko. Naniniwala ako na narito na tayo sa huling panahon. Naniniwala ako na ang kapanahunan ng hentil ay papatapos na ngayon. Naniniwala ako na nalalapit na tayo. At ngayon, ang mga Hudyo, heto po ang dalawang bagay lagi na mali sa mga Hudyo. Bulag sila, hindi sila makakita. At dahil diyan, ang mga hentil, sa isang bagay na yan, maraming beses, may nakausap ako na Hudyo sa Benton Harbor, kapatid na babaeng Smith, at alam mo ba ang sinabi niya sa akin? Doon po raw sa isa sa Israel, isa sa mga lugar doon sa Israel. Ito raw yung tanong ukol doon sa pagpapagaling sa bulag na lalaki. At sabi niya, hindi mo mapaghahati-hati ang mga Hudyo. Hindi mo mapaghahati-hati ang Diyos sa 3 piraso at iprepresenta siya sa isang Hudyo na gawin siyang Ama, Anak at Espiritu Santo. Sabi, hindi mo yan magagawa sa isang Hudyo. Hindi kami sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan. Sabi, naniniwala kami na isa lang ang Diyos. Kita nyo? At kayo nga'y ipagiging nyo ang Diyos na 3. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Abay, siguradong binubulag mo ang isang Hudyo niyan. Dahil mas alam niya. Ibubunsod lang niyan na kayo'y maging sumasamba sa maraming Diyos kung papaano ngang ganoon ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. May 3 kasi kayong Diyos. Kinakailangan mong ipaging yun na siya ring Diyos. Na hindi 3 Diyos, kundi 3 katungkulan ng siya ring Diyos. Kita nyo, ang Diyos ay nagsilbi sa pagiging Ama, siya'y nagsilbi sa pagiging Anak, at ngayon, siya'y nagsisilbi sa dispensasyon ng Espiritu Santo. Yun nga'y ang siya ring Diyos. Yan ang dahilan kung bakit inatasan tayo na magbautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Dahil hindi sa pangalan ng sa pangalan, hindi mga pangalan, hindi sa mga pangalan o sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, sa pangalan ng Espiritu Santo, kundi sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kita nyo, napagtatanto na ang siya ring Diyos na yon ay si Kristo. Kita nyo, dahil yun naman talaga siya. Wala ngang ibang paraan. Kita nyo? At ang kasulatan na mismo. At kung ang kapahayagan natin ay mali, kung ganoon, si Pedro at ang iba pa sa mga alagad ay nagturo pala ng mali. Dahil bawat individual sa Biblia ay nabautisimuhan sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Walang isa roon na nabautisimuhan sa Ama, Anak, Espiritu Santo. Katolikong doktrina po yan. Mapapatunayan ko yan sa inyo gamit ang sarili nilang mga salita mismo at sarili nilang mga leksikon at lahat. Isa po yung katolikong kredo at hindi isang doktrina ng Biblia. At walang sinuman. Maski ang hari ng Inglaterra ay binautismuhan sa pangalan ni Yesus Kristo. Mga 600 taon pagkatapos ng kamatayan ng huling apostol, na noon nga'y hindi pa Inglaterra ang tawag. Ang tawag pa nga noon ay lupain ng anghel. Doon nga galing yung pangalan noon. Ang hari binautismuhan sa pangalan ni Yesus Kristo. Anong nagpabagong loob sa kanya? Dahil sa isa pong munting maya. Noong, sana po'y maalala ko, hindi po si San Angelo. Ano nga uli ang pangalan niya? O, Agabus. San Agabus, sa palagay ko, di lang po ako sigurado sa pangalan kung yun nga. Pero heto nga, nagtungo siya roon. At doon nga'y may ang tinawag nila sa kanila ay mga anghel dahil yung mga tao at mga taga-Assyria at iba pa'y may itimang balat. At itong mga Ingles ay may mahabat putit paalon-alon na ang Holandes ang buhok. Mga Anglo-Saxon, alam nyo, asul ang mata. At sabi nila, mukha silang mga anghel. At kaya tinawag nila yun na lupain ng anghel. At yung lingkod ng Panginoon ay nagtungo roon at nangaral sa kanilang hari at nakaupo sila sa isang malakit malawak na dako sa tabi ng apoy. Binabasa ko yung kasaysayan noon di pa katagalan at may munting ibon na lumipad doon sa liwanag at nawala uli. At nagtanong ang hari, saan kaya siya galing at saan siya pumunta? Kita nyo? Nagpunta siya rito sa liwanag at nakita natin siya at nagbalik siya sa kadiliman. Hindi ba't ganyan din ito sa tao? Sabi niya, pero ano siya bago siya nagpunta rito? Sabi ng mga ngaral, kita nyo, tumimo yun sa hari at nung sumunod na araw, siya at ang kanyang sambahayan ay nagpabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo. Siya nga. Tapos ang unang tao na winisikan o nabautismuhan sa ibang paraan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, ay sa Iglesyang Katoliko. Ang unang pagbibisik na nangyari kailanman ay sa Iglesyang Katoliko.
Yung unang pagbubuhos na nangyari kailanman ay sa Iglesyang Katoliko. Ang Iglesyang Protestante, laging nagbabautismo sa Biblia ang mga alagad sa pamamagitan ng paglulubog sa pangalan ni Yesus Kristo. Sa lahat ng dako po, siga't maghanap nga kayo ng isang dako man na iba ang ginawa nila. Kita nyo? Ngayon, dito sa dakilang panahon na ito, ang mga Hudyo'y hindi nga, tinanong ko yung rabbi, sabi ko, Rabbi, may hirapan po ba kayong paniwalaan ang mga propeta? Sabi niya, naniniwala ako sa mga propeta. Sabi ko, sa Isaias 9:6, ano pong ibig niyang sabihin doon? Sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sino ba ang pinapatungkulan niya roon? Sabi niya, pinapatungkulan niya ang Mesiyas. Sabi ko, kung ganoon, ang Mesiyas ay ipapanganak? Oo, ipapanganak siya. Sabi ko, kung ganoon, kung siya ipapanganak, ibig sabihin siya, may nanay siya kung ganoon. Oo, kinakailangan na may nanay siya at kinakailangan na may tatay rin siya. Ayan nga, sabi niya. Sabi ko, dapat lang. At mahirap po ba para sa iyo na paniwalaan na hindi ba't kung ang Diyos na dakilang Jehova na naghati ng dagat na pula ay hindi maaring siya ang magsilang nitong bata na ito sa pamamagitan ng imakuladang kapanganakan? Kita nyo? Ayan nga, sabi niya, pero hindi mo kasi siya maaaring ipaging tatlong Diyos. Sabi ko, hindi siya tatlong Diyos. Sabi ko, anong relasyon ng Mesiyas sa Diyos? Ang sabi niya, siya ay magiging Diyos. Sabi ko, ngayon nakukuha mo na. Ngayon nakukuha mo na. Siya nga ay Diyos. Ganoon mismo. Tapos pilit na sinasabi niya sa akin, sabi, bueno, ang taong ito isang magnanakaw. Itong si Jesus na taga Nazaret, isa siyang magnanakaw. Sabi ko, Rabbi, paano siyang naging isang magnanakaw? Bueno, sabi niya, diyan mismo sa inyong mga kasulatan, ang sinasabi na nagtungo siya sa isang taniman ng mais, isang araw ng Sabat, at kumuha ng mais. Sabi ko, ngayon Rabbi, mas maalam po kayo, mas alam niyo ang tungkol sa kasulatan na yan. Sinasabi ng sarili niyong kasulatan na legal yun, na ayon yun sa batas, na ang isang tao'y magtungo at kumain ng gaano mang karaming mais na nais niya, pero huwag niyang isasako at iuwi. Yan po ang sabi ng sarili niyong batas ng rabay. At napahinto siya roon ng kaunti. Siya'y naniwala rito dahil kanyang pinatotohanan mismo. Sabi niya, mga ilang sandali pa, sabi niya, bueno, ano ang nagbunsod sa mga mata ni Juan? Sabi, paano mo ito reresolbahin? Sabi ko, sa pangalan ni Yesus Kristo, hindi siya makapagpasya. Sabi, bueno, hindi mo maaring hati-hatiin ang Diyos sa 3 piraso. Sabi ko, siya ang Jehova na nahayag sa laman, Rabbi. Siya, ganun nga siya. Siya'y si Jehova na nasa laman. Ang kanyang sariling pantaong pangalan yun ang pangalan na nagtutubos. Dahil walang ibang pangalan na ibinigay sa ilalim ng langit ng tao'y maliligtas. Sa pamamagitan lang ng pantaong nagtutubos na pangalan na yun, ang Panginoong Yesus Kristo. Tama, siya ay Diyos. Siya ay Diyos. Siya ay magpakailanmang Diyos. Ganoon mismo ang Panginoong Yesus Kristo. Ngayon, naniniwala po ako na ang Iglesyang Hentil ay malapit ng ang pagbubuo sa katawan ng Iglesyang Hentil, ang mga pintuan sa pagitan. Sabi ni Jesus sa Mateo 24, sigit babanggitin ko lang ang isang kasulatan na yan pansumandali. Sabi niya, yuyurakan nila ang mga pader ng Jerusalem hanggang sa ang dispensasyon ng mga Hentil ay matapos na. Ngayon, masdan, ipinahayag yan ng Panginoong Jesus sa Mateo 24 na ang mga Hudyo'y haalisin sa eksena. Ang sabi ni Daniel, doon noon sa mga sinaunang propeta, sinabi niya na may 70 linggo ang inilaan sa mga Hudyo. At ang Mesiyas ay darating, ang prinsipe, at magpropropesiya sa gitna ng 70 linggo na ito, na 7 taon, kung kailan puputulin siya sa kalagitnaan. Tingnan niyo kung gaanong eksaktong-eksakto yon. Si Jesus ay eksaktong nangaral ng 3.5 taon, at pagkatapos ipinako sa krus. Pero may 3. Lumabas nga yan sa isa pang tanong dito. May 3.5 taon pa ang nakalaan sa kanila sa mga Hudyo. Marapat lang. Ngayon, kung kukunin niyo ang Apokalipsis, sa ika-7 kabanata, nakita ni Juan ng 144,000 mga Hudyo na lahat sila'y tinatakan, na 12 lipi ni Israel. Nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin? Pero bago yan darating, mangyayari ang pagparito. Ngayon, tingnan niyo po kung gaanong kaganda nito. Bago tayo magtapos ngayon, masdan nyo kung papaano ito kumikilos. Ngayon, ang mga Hudyo na yon ay diniliman. Ngayon, itong mga Hudyo rito, halos lahat sa kanila rito ay sadyang, alam nyo naman ang estado nila. Hawak nila ang kayamanan ng mundo.
At sila po'y hayangat mga taong mapera. At yun nga lang ang maiisip nyo sa kanila. Kita nyo? At mga saksakan ng hambog at malamig ang loob at hindi nakikinig. Mangyari nga na hindi ang mga yan ang pinapatungkulan niya rito kung mapapansin nyo. Ngayon, ang mga hentil, ngayon masdan, may natitira pang 3.5 taon para sa mga Hudyo. Ngayon, sinabi ni Jesus na ang bayan ng Jerusalem ay yuyurakan ng mga hentil hanggang sa ang dispensasyon ng hentil. Ngayon, kayo ng mga hindi naniniwala sa mga dispensasyon. Papaano ito ngayon? Hanggang sa ang dispensasyon ng hentil ay matapos. At kapag natapos na ang dispensasyon ng hentil, tapos na ang panahon ng mga hentil. Mangyari nga na ang bayan na yon ay ibabalik sa mga Hudyo. At nagpatuloy pa si Jesus na sinabi ukol sa henerasyon na yon. Sabi, kapag lumabas kayo at nakita nyo ang puno ng igos na nagpapasibol na ng supling nito, at ang iba pang mga punong kahoy ay nagsusupling. Sabi, alam nyo na ang tag-init ay papalapit na. Sabi, gayon din na kapag nakikita nyo na ang mga bagay na ito ay nangyayari na, pagkaalamin nyo na ang panahon ay malapit na, napipinto na. At katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na ang henerasyon na ito ay hindi lilipas na ang mga bagay na ito'y matutupad. Ngayon, inabangan nila yun daw sa henerasyon na yun. Yun ang tinutukoy niya. Hindi po. Pakinggan nyo. Sabi niya, ang henerasyon na nakakita sa punong kahoy ng igos na nagpapasibol ng supling nito. Ngayon, masdan. Ang sabi niya, ang punong kahoy ng igos at ang lahat ng iba pang mga puno. Ngayon, sa madaling sabi, magkakaroon ng pang-universal na revival sa panahon na yan. Ngayon, masdan nyo ang propesiyang ito, kung paano ito ay iral at lumalakip ng ganap na ganap. Ngayon, masdan, lahat ng iba pang mga punong kahoy ay magsusupling, mananariwa muli. Ang isang puno, kapag nagpapasibol na ng supling nito, ito ngayon nananariwa. Tama po ba? Ngayon, alam ng lahat ng tagapagturo ng propesiya na ang punong kahoy ng igos ay tumutukoy sa tuwina sa Hudyo. Alam natin yan. Ang Hudyo ito. Ngayon at tingnan nyo si Joel, nung kunin niya yon, sabi niya, ang iniwan ng tipaklong, kinain ng kuliglig. Ang iniwan ng kuliglig, kinain ng balang. Ang kinain ng balang, kung mapapansin nyo, yun din ang sharing insekto na yun. Iba-ibang yugto lang. Ang tipaklong, ang kuliglig, ang balang. Yan po ay ang sharing insekto. Nasa iba-ibang yugto lang ng buhay nito. Ngayon, masdan nyo, ang sharing insekto na yon ay sinimulang kainin noon itong punong kahoy ng Hudyo. Tinabas-tabasan yon. At sinimulang kainin at kainin at kainin at kainin ito hanggang sa tuod na lang ang natira. Pero pagkatapos nga'y, ang sabi niya, ipanunumbalik ko, sabi ng Panginoon, ang lahat ng mga taon na kinain ng kuliglig at ibubunsod ko ang aking bayan na magalak. Kita nyo? Ngayon, yung puno nga'y kinain. Ang mga hentil nga'y inihugpong doon. Siya nga, kaya hayan nga, kinakailangan nating magbunga. Ngayon, sa pagdating ng huling panahon, sa panahon na humahantong na tayo sa wakas, kung tama ang pagkakakita ko rito, ang ebanghelyo nga, mayroon at mayroong dakilang revival na magaganap. Ngayon, alam nyo ba na ang bandilang Hudyo ang pinakamatandang watawat sa buong mundo? At yun nga'y nakalatag lang ng hindi ginagamit ng 2,000 taon. Higit pa nga, mga 25,000 taon. Yung bandilang Hudyo, yung bituin ni David na may 6 na tulis, yun nga'y hindi na iwagayway ng 25,000 taon. Mula nung dalhin sila sa Babylonia. At ngayon, dahil sinakop ng Imperyong Roma. At dumating nga ang Mesiyas at tinanggihan nila ito. At nangalat sila sa 4 na hangin ng mundo. Pero alam nyo ba, nung ika-6 ng Mayo, 1946, iwinagayway ang watawat na yon sa ibabaw ng Jerusalem uli. Alam nyo ba, nung ika-7 ng Mayo, 1946, ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa akin nung sumunod na araw, dito, at pinadala ako sa buong mundo para magbunsod ng isang revival noong sumunod na umaga mismo. Noong ang watawat na yon ay itinaas sa Jerusalem, noong palubog ang araw noong hapon na yon, nagpakita ang anghel ng Panginoon dito sa Estados Unidos kasabay nun. Kapag nakikita na ninyo ang punong kahoy ng igos at ang iba pang mga punong kahoy na nag-uusbong, ilan po ang nakakaalala doon sa bituin na yon na pumailan lang sa ibabaw rito ng Ohio River maraming taon nang nakaraan? Noong sabihin niya, heto nga ang litrato nun dito, nung siya'y bumaba. Sabi, ang iyong mensahe mahayag bilang isang tagapanguna para sa ikalawang pagparito. Gaya ng kung papaanong si Juan ay isang tagapanguna noong unang pagparito. At tingnan nyo, sa buong mundo, may revival na lumaganap. 10 makalibo at isang dakilang revival. Lahat ng mga legalist at lahat ng iba't iba pa sa buong bansa at mga malalaking simbahan sinasabi nila, tapos na ang Billy Sunday na araw. Pero nung makita nila ang iglesia na nagsisimulang mabuhayan muli ang mga ordinaryong tao, gumawa sila ng paraan para di mapahiya. Si Charles Fuller sana ang mangunguna.
pero matanda na siya masyado. Kaya si Billy Graham ang pinili nila. At kaya pinili ng Diyos si Billy Graham o pinili ng Iglesyang Baptist at lahat sila'y itinaguyod siya. At si Billy Graham nga'y di kakalahati sa pagiging mangangaral ni kapatid na Neville kung pag-uusapan lang ang pagiging mangangaral. Hindi nga. Hindi nga. Pero ano yun? Kinailangan nilang gawin yun. Isa yung organismo at ang lahat ng nakapaligid doon na nagsasama-sama sa palibot nun. Si Billy na mismo nagsabi nun. Kita nyo? Kinailangan daw nilang gawin yun. At dapat lamang din na gawin nila para matupad ang salita ng Diyos. Wala nga sa kanila ang Espiritu para makapagpahayag. Kaya kinuha nila ang salita at para makapagpahayag, kaya yun ang ginawa nila. At si Billy ay isang mangangaral ng salita at may kainaman at sila'y sumuporta. Kaya yun ang nagbunsod na sumali ang lahat ng malamig na formalidad sa kanilang itinataguyod. At ang sobrenatural na persona na taglayang makalangit na pagpapagaling at mga kapangyarihan at ganong mga gawat iba pa sa pamamagitan ng himala ng Diyos, inilagay itong ang iglesia, ang inagaw na nobya na may taglay na langis sa kanyang ilawan. Inilagay rin siya sa isang revival. Kita nyo? At ang malamig na formal na iglesia ay may sariling revival din. At ito rin ang Israel na bumabaling sa kanilang sariling revival. May film ako roon sa bahay ko ngayon. 3 minuto bago maghating gabi. At may mga eksena ako roon tungkol sa paglabas ng mga Hudyo. Pumapasok, nakita nyo na yon sa Look Magazine. At yung mga barko ay punong-puno na galing sa malalayong lugar ng Iran. At doon, hindi alam ng mga Hudyo na yun na si Jesus ay naparito sa lupa noon. Sila nga'y napadako sa lugar na yon ng kinagisnan ay Babylonia. Yun lang ang nalalaman nila. Nag-aararo sila. Nakita nyo yon sa Look Magazine o sa Life at sa mga yon kung saan nag-aararo sila gamit ang makalumang mga kahoy na pang-araro. At nung makita nila ang mga eroplano na yon na parating, sa isip-isip nila, heto na, dahil sinabi yon sa kanila ng Diyos, sila'y madadako sa lugar na yon at dadalhin pabalik sa Jerusalem sa mga pakpak ng mga agila. Ganon nga. At ang sabi ng Hudyo, heto na nga yun. Humakbang sila roon at may mga kuha tayo na nakuha ang boses nila at kinapanayam sila na galing sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang iba pa nga sa kanila'y daladala ang kanilang matatanda sa likod nila at ang mga bulag at mga pilay. At ayun nga sila na pababa sa mga barko na nanggaling pa sa lahat ng dako ng mundo papunta roon. At unti-unti nilang pinapali sa mga batot sako-sako mula sa lupa. At ngayon, may mga bukal na sila ng tubig na siyang pinakamatindit pinakakamanghamanghang masasakang lupain sa buong mundo. Ang Dead Sea nga'y naglalaman ng higit na yaman kaysa sa lahat ng dako sa mundo. Pagsama-samahin man, ang mga Hudyo nga'y bumabalik na. Yun nga'y tago sa mga hentil, pero sila'y namumukadkad na parang rosas. Ang sabi nila sa kanila ng mga Hudyo, sabi nila, kayo po ba'y bumabalik sa inyong lupain para mamatay? Sabi, kami bumabalik para makita ang Mesiyas. Nasaan na siya? Siya'y dapat na naririto. Kapatid, kapag nakita nyo na ang punong kahoy ng igos ay nagsisibol na ng supling, sabi niya, ang henerasyon na ito ay dililipas hanggang sa lahat ay matupad. Tingnan niyo po yung revival sa mga formal. Tingnan niyo po ang revival sa iglesia. Tingnan niyo po ang revival na parating sa kalagitnaan ng mga Hudyo. Sila'y nakantabay sa pagdating ng Mesiyas. Ang iglesia, ang puspos ng Espiritu na iglesia, ang nobya dala ang mga birhen na dala ang langis sa kanilang mga ilawan, ay tutungo roon sa hapunan ng kasalan. Sasabihin ng mga Hudyo, ito na yan. Hayan ang aming Diyos na matagal na naming inihintay. Hayan nga riyan ang 144,000 na pinagkalituhan ng mga Russellite. Hayan ang mga Hudyo na yan na naroon na para tatanggap sa Kanya. Sabi nila, hayan ang aming Diyos na hinihintay namin ng matagal. Makikita nila siya, sasabihin, saan mo nakuha ang mga ito? Saan mo nakuha ang pilat sa iyong kamay? Sasabihin niya, nakuha ko ang mga ito sa bahay ng aking mga kaibigan. Ganon nga, sa bahay ng aking mga kaibigan. Anong gagawin niya? Ang iglesyang hentil ay kukunin patungo sa kalwalhatian at ang nobya ay kakasal kay Kristo. Paano ipinakilala ni Joseph ang kanyang sarili sa kanyang mga tao? Pinaalis niya muna ang bawat hentil sa harapan niya. Ganon nga ang ginawa niya. Ano ngayon ang mangyayari sa mga nalabi na binhi ng babae? Ang dragon ay nagbuga ng tubig mula sa bibig nito para makitigma. Sabi ni Jesus, sila iwawaksi tungo sa kadiliman sa labas at magkakaroon ng pagtatangis at pananaghoy at pagnangalit ng ngipin. Yun ang kalunos-lunos na oras ng pag-uusig at mga pagsubok na darating sa iglesyang hentil. Ano ngayon ang mangyayari pagkatapos kapag mangyari na ang pagmamartir, kapag inihiwalay na ng Diyos ang lahat na dapat ihiwalay mula sa mga Hudyo na naroon, si Jesus ay babalik gaya ng pagbabalik ni Joseph. Noong mapakinggan nila si Joseph, noong palabasin niya ang lahat ng mga bantay niya at lahat, at nakita niya si munting Benjamin, at sila na nakatayo roon, at sila nga'y nagsisisi sa pagpatay kay Joseph.
Inakala nila noon na napatay nila si Joseph, at ito siya na nakatayo sa harapan nila. Sabi niya, "Ako si Joseph! Ako ang inyong kapatid!" Tapos nang nilabot sila ng gusto, siya pala si Joseph. Ngayon nakikilala na namin siya. Kapag sasabihin niya, "Ako si Jesus! Ako ang Mesiyas!" Sasabihin nila, "Oh, naku! Ngayon ano nang sasapitin namin?" Ang lahat ng iyon ay ipinangyari para sa kalwalhatian ng Diyos. Hindi nga siya, maririnig nga nila siya na umiiyak ng gusto doon sa palasyo ni Paraon. Si Joseph na umiiyak para sa kanila. Hintayin niyo lang hanggang sa kaharapin na ni Jesus sa mga Hudyo na kinailangan niya nung bulangin para tayo mga hentil ay magkaroon ng pagkakataon na makapasok. Yan nga'y magiging kamanghamanghang oras. Sinasabi ko sa inyo, titipunin niya ang mga Hudyo na yon. Huwag niyong alalahanin. Ang mga Hudyo na yon ay maliligtas. Siya nga po, mayroon at mayroon nga. At yan po ang kaisipan ko rito. Hindi ko nga ito sinilip sa kung saan pa, kundi sa kasulatan mismo. Dapat mapaglakip-lakip nyo ang tatlong ito uli. Kinakailangan nyong tukuyin riyan ang natutulog na birhen, ang iglesyang nominal, ang mga nagpapahayag. Kita nyo, kinakailangan nyong tukuyin ang iglesia. Hayan nga, ang Hudyo una, na hayat binulag na nag-aantay diyan sa gilid. Tapos sahantong kayo doon sa kasunod na hakbang, doon sa natutulog na birhen, na mga nagpapahapay, na pumupunta at nagsisimba rin, at nakikianib sa simbahan, at may inam na disenteng tao. Tapos kailangan nyo ring tukuyin ng iglesyang espiritual, ang aagawin, ang nobya. Ayun nga siya na doon nakatayo. Ang tatlong tao na yan, hindi pwede silang paghalu-haluin, maski konti. Hindi sila pare-pareho. Hindi ito yung sinasabi ng Jehovah Witness. Itong 144,000 ay ang nobya. Mali po yun. Ang mga Hudyo po yun. Kita nyo, may nobya po, may mga Hudyo, at may natutulog na birhen. At tutukuyin silang lahat. Sasabihin, itong tatlong ito ay nasa iba't ibang dako. Sila po'y tatlong iba't ibang uri ng tao. Tunay, hindi sila maaring mapag-isa. Tapos sa pagbalik dito ni Jesus sa lupa, ang mga Hudyo, ano sila? Mga bating ng templo. At sa pagbabalik ni Jesus, darating siya kasama ang nobya. Si Jesus ay dumarating ng 3 beses. Dumating siya sa unang pagkakataon para tubusin ang kanyang iglesia. Darating siya sa ikalawang pagkakataon para tanggapin ang kanyang iglesia. Darating siya sa ikatlong pagkakataon kasama ang kanyang iglesia. Kita nyo? Ganoon mismo. Kaya ang lahat ng ito'y isang dakilang ganap na pagparito. Ito'y isa mismong dakilang ganap na Diyos. Ito'y isang dakilang ganap na Kristo. Isang dakilat ganap na iglesia. Isang dakilat ganap na pagtutubos. Lakip-lakip, tatluhan. Pero ang lahat ng ito'y lakip-lakip sa isa. Kita nyo, hindi ito 3 tao, hindi 3 ganito. Isang persona lang ito. Isang iglesia, isang katawan, isang Kristo, isang Panginoon, sumasa lahat at nasa lahat. At parang ganun po, lakip-lakip sa isa. Pagpalain kayo ng Panginoon. Masyado ko na kayong napatagal. Loobin ng Panginoon. Ngayon, kung ako po'y makakabalik uli sa ilang mga gabi o isang linggo ng gabi, o para pong ganon, kung ang pastor po rito ay wala namang sasabihin mula sa puso niya, sisikapin ko na sagutin ang mga ito rito. May ilan pa rito na magaganda. Ilan po ang nagnanais na marinig ang mga ito. Gustong-gusto ko nga ang mga ito. Hayaan niyong basahin ko uli ang mga ito ng madalian bago natin ibalik ang gawain sa pastor. Sige't pakinggan niyo lang ito. Saan ang mga bato ano po ang inirepresenta ng mga bato sa Apokalipsis 21? Ang ganda po nito. Pakipaliwanag po ang 4 na nilalang sa Apokalipsis 5. Maganda rin po ang isang ito. Sino ang 24 na matatanda? Yan po'y mainam din, kita nyo? Ano po ang ibig sabihin ng pulang sinulid sa Genesis 38? Naalala nyo ba? Nagpunta siya at kinuha ang sarili niyang manugang na babae at pumisan sa kanya bilang isang patotot at tinupad ang obligasyon at inilabas yun. At pagkatapos, nung naisilang na ang bata, naglagay sila ng pulang sinulid paikot sa kamay ng sanggol. Inilabas kasi ng sanggol ang kamay niya at inurong niya ito uli. Kaya yung isang kambal ay sunod na lumabas. Napakaganda po nito. Tunay nga. Ano po ba ang mga kaloob na iyon na ipadadala ukol sa kamatayan ng 2 saksi sa Apokalipsis 11? Yan po'y nung sina Moises at Elias ay bumalik para sa revival para sa 100 at 44,000. Ano ang mga kaloob na iyon? Antabayanan niyo kung ano ang mga ito. Napakaganda po nito. Saan paroroon ang mga banal matapos ang 1,000 taon? Ang ganda rin nito. Siya nga, na paghahari. Anong klaseng katawan ang magkakaroon sila sa panahon na yan? Paano natin nahatulan ang mga anghel? Bakit po yung buhok ang iniuukol sa mga anghel sa unang mga taga-Korinto? Sa aklat ng unang mga taga-Korinto, ilan po yan sa may inam
tunay na magagandang tanong. Pagpalain kayo ng Panginoon. Umaasa ako na pahintulutan ng Panginoon na makapagsama-sama tayo at matalakay ang mga bagay na ito. Ang lahat ng ito ay para sa kanyang kalwalhatian. Marahil, di tayo magkasundo sa mga ideya ukol rito, pero sasabihin ko lang po ang isang bagay. Kung kayo po'y may ganong kalaking kagalakan sa pakikinig sa mga ito, gaya ng kagalakan ko sa pangungusap ng mga ito, tayo po'y magtatamasa ng malwalhating panahon. Amen. Amen. Bueno, ang Panginoon nga'y magbiyaya sa inyo ngayon. Huwag niyo pong kalimutan ang mga gawain. Ang pagsasahimpapawid ni kapatid na Neville, ngayon, yan po'y sa WLRP, Sabado ng umaga ng alas 9, ang Neville Quartet, at sigurado ako na mainam ang maidudulot nito sa inyo. Tumutok po kayo at pakinggan sila. At kung magagawa ko, kung makakabalik ako sa oras, o titingnan ko kung makakabalik ako, tatawagan ko ang may bahay ko, kung ipahintulot ng Panginoon na makipagkita ako kay matandang kapatid na Bosworth. Ako, lahat kayo, at ako po'y babalik ng linggo ng gabi. Ang Diyos nga'y magbiyaya sa inyo ngayon. At kapatid, pastor, halina po kayo pansumandali, at ibibigay na natin sa Kanya ang gawain, at Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. You like gusto that? niyo po ba yon? Ilan po ang nananalangin sa kanilang tahanan? Sige po't patingin nga. Lahat, mainam. Kayo po'y manatiling malapit sa Diyos. Magpakabait kayo. Mga maliliit na bata, pagpalain kayo ng Diyos. Sige na po, kapatid na Neville.